Wala talaga nagsauli. Aniya sa mga katulong niya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga mukha ng mga ito. At napansin niyang wala roon si Rosa. Kaya nagbitiw siya ng sarkastikong ngisi. Hindi na talaga ako magugulat. Inaasahan niya ng tatakbo ang katulong na iyon kasama ng kalahating milyon. Mukhang tama nga ang hinala niya. Hindi tapat sa kanya ang bagong katulong na si Rosa at nakaramdam ng pagkadismaya si Doña Clara. Kung sino man na nakakita sa pera ni Doña Clara ay magsabi na ng totoo. Hahalugugin pa rin namin ang mga silid ninyo kaya tsak na malalaman din namin kung sino sa inyo ang nagtatago ng pera. Pwede rin naman namin kayong ipakulong kaya ngayon pa lang umamin na kayo. Galit na usal ng mayordoma na si Miss Wanda. Namumutla si Rosa habang kinukuha sa machine ang malaking bedsheet na puti. Gustong-gusto niya nang ipikit ang mga mata. Tila kay bigat ng kanyang pakiramdam na animoy hinihila siya ng higaan upang mamahinga. Ngunit hindi niya pwedeng iwan ang trabaho at magpahinga kahit na gustong-gusto na ng katawan niya ang magpahinga. May sugat pa man din ang mga daliri niya. Dagdag iyon sa pasakit sa kanya. "Dalian mo riyan, pangit!" Sigaw ni Alora sabay bangga sa kanyang ikinamuntikan niya ng ikatumba. Si Alora ay minsan nasa laundry upang tumambay lang. Umiiwas ito roon sa loob dahil ayaw nitong tumulong sa mga trabaho. Bukod tangi itong ganoon dahil pamangkin ito ng kanilang mayordoma na si Miss Wanda. Kinukonsunte ni Wanda ang pamangkin kung kaya't kalaunan ay naging bully na itong si Alora. "Ang pangit na nga, ang kupad-kupad pa!" Patuloy pa ni Alora. Nagtawanan ito at ang dalawa pa nitong kasamang katulong na kaibigan nito. Hinayaan niya na lang si Alora, ngunit ilang saglit ay namilog ang mga mata ni na Alora nang bigla na lang pumasok si Doña Clara. Hindi inaasahan ng mga ito ang pagdating ng Doña sa laundry area. Kaagad na nagkunwaring abala si na Alora upang hindi mahalata na tumatambay lamang ang mga ito roon. Diretsong tumama ang mga mata ni Doña Clara kay Rosa, na nakayuko at itinigil muna ang ginagawa upang mabati ang Doña. "Magandang umaga po, Doña Clara." Sabay-sabay na bati ng mga katulong doon. Hindi naman nagsalita si Doña at inilapag ang paper bag malapit sa kinaroroonan ni Rosa. Makikita na ang laman ng paper bag ay labahin. Tsak na iyon ang pinunta ng Doña roon. Ngunit nakakapagtaka na sinadya pa talaga ng Doña na dalhin iyon ng personal sa laundry area. Wala na talagang mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon. Magsasampay ka lang, may mga mata nang nagmamasid para makapanglimas ng pera. Biglang sinabi ni Doña Clara. Natigilan sina Alora sa narinig sa Doña. Nagkatinginan ng mga ito. Hindi lubos maisip ng mga katulong kung anong ibig sabihin ng Doña sa sinabi nito ngayon. Samantalang, nananatiling namumungay ang mga mata ni Rosa dahil sa pangihina at pagod. "Sana sinabi niyo na lang po, Doña, na may labahin pa pala kayong ipapakuha para hindi na kayo nag-abala sa pagpunta pa rito. Kami na lang po sana ang kumuha. Nakakaya naman po sa inyo, nag-abala pa talaga kayo." Ani Alora na may pangisi-ngisi pa. Ngunit nanatiling seryoso ang mukha ng Doña, sabay sulyap kay Rosa na namumutla. Taas noon na umalis ang Doña roon. Bakas ang kaba sa mga mukha ni na Alora na makaalis ang Doña. "Putrakis, nagulat ako dun ah!" Napahawak ang tatlo sa dibdib habang humihinga ng malalim. "Bisit na yan, tara na nga!" Ani Alora at akmang lalabas pero huminto upang balingan si Rosa. "Hoy, pangit! Ayusin mo tong mga tela rito ah. Dalian mo dyan, marami ka pang gagawin sa labas." Sabay bato sa kanya ng damit. Tsaka ay umalis ang tatlo. Dinig niya pa ang tawanan ng mga ito sa labas habang papalayo. Napalunak naman si Rosa at pinulot na lamang ang damit. At saka kinuha niya ang paper bag na iniwan ng Doña. Inalis niya ang labahin sa ibabaw. Inakala niyang purong labahin lamang ang laman niyon. Tiglilibuhin ng mga iyon na sa tingin niya ay aabot ng kalahating milyon. Natigilan si Rosa at hindi inaasahan na nakalimutan ng Doña ang ganoon kalaking halaga sa lugar na iyon.
Samantala, sinadya naman ni Doña Clara na iwan ng malaking halaga na iyon sa laundry area upang gawing bait. Malalaman niya ang katapatan ng isang tao sa pamamagitan niyon. Malaking halaga iyon na paniguradong mahirap tanggihan. Kinabukasan matapos niyang iwan ng malaking halaga na iyon ay ipinatawag niya sa malaking sala ang lahat ng katulong. Wala talagang nagsaoli? Aniya sa mga katulong niya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga mukha ng mga ito at napansin niyang wala roon si Rosa, kaya nagbitiw siya ng sarkastikong ngisi. Hindi na talaga ako magugulat. Inaasahan niya ng tatakbo ang katulong na iyon kasama ng kalahating bilyon. Mukhang tama ang hinala niya. Hindi tapat sa kanya ang bagong katulong na si Rosa. Nakaramdam ng pagkadismaya si Doña Clara. Kung sino man na nakakita sa pera ni Doña Clara ay magsabi na ng totoo. Hahalughugin pa rin namin ang mga silid ninyo kaya tsak na malalaman din namin kung sino sa inyo ay nagtago ng pera. At pwede namin kayong ipakulong kaya ngayon pa lang, umamin na kayo. Galit na usal ng mayordoma na si Miss Wanda. Napasinghap ang ilan at naguguluhan sa nag-uusap-usap. Wala sa mga nandoon na nagsalita. Nagtagis ang bagang ni Doña Clara. Nandito po ang hinahanap ninyo, Doña. Natigilan ang lahat nang may magsalita. Kaagad na tumabi ang lahat nang tauhan ng humakbang palapit si Rosa. Kita pa rin ang panghihina sa mukha ni Rosa habang palapit. Hindi naman makapaniwala si Doña nang makitang hawak ni Rosa ang paper bag na iniwan niya sa laundry area. Iyon ang paper bag na naglalaman ng kalahating milyon. Naiwan niyo po sa laundry area, ani Rosa sa mahinang boses. Dahan-dahan na lumapit si Rosa at inilapag sa harapan ng Doña ang paper bag na may laman na pera. Maging ang mga tauhan ay nagulantang nang malaman kung gaanong karaming pera ang laman ng paper bag na isinauli ni Rosa. Nang tingnan ni Rosa ang Doña, ay nagtaka siya nang malaman na hindi sa pera nakatingin si Doña, kundi sa kwintas niyang suot. Ang kwintas na yan, maang nasabi ni Doña Clara. Naguguluhan na napahawak si Rosa sa kwintas sa suot niya. Kaagad niyang tinago sa damit niya ang kwintas at tumalikod. Importante sa kanya iyon. Samantalang naiwan naman na natulala si Doña Clara roon. Hindi maalis sa isipan niya ang itsura ng kwintas na suot ng katulong na si Rosa. Kaagad na sumulpot sa alaala niya ang mukha ng kambal niya. Ang alaala kung saan nakangiti ang mga ito habang isinusuot niya ang mga kwintas sa gawa niya sa dalawang kambal niya. Ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang kambal ay kaparehong-kapareho ng kwintas na suot ni Rosa ngayon. Talaga, Mama? Sabay na bulalas ang kambal ni Clara. Oo naman, syempre. Kaarawan niyo na bukas kaya dapat may unique na regalo si Mama at Papa sa inyo. Ani Clara na nakangiti. Manghang-mangha na tinitigan ng kambal ang kwintas na bigay niya sa mga anak. Ang trabaho nila ay tagagawa ng mga furnitures. Pareho sila ng kanyang asawa na si Freddy na manlililok, kung kaya't naisip nilang mag-asawa na maglilok ng kahoy na pendant para iregalo nila sa mga anak. At natutuwa si Clara na nagustuhan ng mga bata ang kwintas. Dolphin ito! Ani Angelica tapos ay napatalon-talon pa sa tuwa. Paborito ni Angelica ang ganoong disenyo. Wow, tingnan mo Angelica, moon naman yung sa akin. Ani naman ni Angel, sabay pakita ng pendant na hawak nito. Wow, ang ganda! Naibulalas pa ni Angelica. Si Papa niyo ang naglilok, ako ang nagpakintab. Masaya ako na gustuhan ninyo. Aniya sa mga bata. Napangiti ang dalawa sabay takbo ng kambal upang yakapin ng ina. Ilang saglit ay pumasok ang papa nila at bumusangot. Si Mama lang ang mayakap. Ako kayang gumawa niyan. Napagod din ako dyan, no? May himig ng pagtatampo ang boses ng ama ng mga bata. Natawa na lamang si Clara nang sugurin ng kambalang ama upang yakapin at paliguan ng halik sa mukha. Identical twins sina Angelica at Angel. Para kay Clara, ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan higit sa anumang bagay sa mundo. Sila,
ay hindi mayaman, ngunit mayaman sa pagmamahal ang kanilang pamilya at wala na siyang ibang hihilingin pa. Happy birthday mga anak! Ani Freddy sa mga anak. Nagkatinginan sina Clara at Freddy sabay ngiti sa isa't isa. Nakisali na rin siya sa yakapan ng kanyang mag-ama. Nakangiti siyang ninanamnam ang init ng yakap ng mga ito. Kinabukasan ay masayang nagkarga ng mga furniture sina Freddy sa isang pick-up. Isa iyon sa buyer nila ng furniture. Salamat boss sa uulitin, ani Freddy sa buyer nila. Nako, ang gaganda at pulido ng pagkakagawa ninyo sa mga mesa at upuan ninyo kaya napapapurchase talaga ako na wala sa oras. Ani ng buyer na natatawa pa. Nako, salamat sa papuri. Na-inspire na naman tuloy kaming mas galingan pa sa paggawa ng mga produkto nito. Ani Freddy at napapakamot sa ulo habang may kalakip na hiya sa ngiti. Oh, heto, kasama ni Ryan ng tip. Deserve niyo ang extra pay. Ani ng buyer. Nako, salamat ng marami. Ani Freddy na nagulat naman sa nalaman. Pagkatapos ay masayang umalis ang buyer na iyon. Dahil sa magandang produkto nila ay pati taga-karatig na lugar ay napapabiyahe tungo roon upang bumili. Dahil doon ay unti-unting lumaki ang business nilang mag-asawa. Mahal! Ani Freddy at iwinagayway ang sobre na naglalaman ng pera. Maluwag na ngiti naman ang iginante ni Clara sa asawa. May pandadagdag na naman sila para sa kaarawan ng kanilang kambal. Oh, heto. Ibili mo ng malaking cake ang ating kambal. Piliin mo yung mas mahal, ha? Oh, tapos heto. Ani Freddy sabay dagdag sa pera sa kamay niya na ipinagtaka niya. Para saan naman to? Ngumiti si Freddy. Bumili ka ng bagong damit ninyo ng mga bata. Bumili ka na rin ng bagong sapatos para may maisuot kang bago kapag nagsimba tayo sa linggo. Natigilan si Clara sa narinig mula sa asawa. Pero mahal, wag na. Ayos pa naman ang sapatos at damit ko. Wag mo na lang akong... Umiling si Freddy. Mahal, dalawa lang ang panlakad mong damit. Isa lang ang sapatos mo at nakita kong natutuklap na yon. Gusto kong mas gumanda palalo ang asawa ko, kaya't sige na, ibili mo na yan ang damit at sapatos. Masuyong hinawi ni Freddy ang tikwas na buhok sa may tenga niya. Maiiyak na ngumiti siya sa sinabi ng asawa. Imbes na unahin nito ang sarili, ay mas inuna pa nito ang mga pangangailangan nilang mag-iina. Tsinelas lamang ang parating suot nito sa tuwing nagsisimba sila, ngunit kahit kailan ay hindi naisip ng kanyang asawa na bumili ng sapatos. Dahil parati sila nitong priority. Niyakap niya si Freddy at ibinulong sa tenga nito ang kaniyang mga pasasalamat. Napakaswerte niya sa kanyang asawa. Araw-araw ay mas lalo niya itong minamahal. Kami naman talagang orihinal na tagagawa ng mga furniture dito sa San Fernando. Filingero lang pamilyang yon. Mas maganda naman ang mga gawa namin kaysa sa mga yon. Tingnan mo, kapag kami nag-start na naman na gumawa ng furniture, tsak nakatapusan na ng business nila. Isang araw sa palengke ay hindi sinasadyang narinig ni Clara ang usapan ng kapitbahay nila. Hindi inaasahan ni Clara na may inggit na namumuo sa katauhan ng kanilang kapitbahay. Gayong nakikipaglapit din naman ang mga ito sa kanila. Akala niya ay mabubuting tao ang mga ito dahil panay ang ngiti at pakikipag-usap ng mga ito sa kanila ni Freddy. Ngayon niya napagtanto na sinisiraan pala sila ng patalikod. Nagtagis ang bagang niya habang pinupulot ang bibilhin niyang atsyal at sibuyas. Namamalengke siya para sa lulutuin niya ngayong araw. Iyon ang araw ng kaarawan ng kambal niya. Nasa kabilang stall ang kanyang kapitbahay na si Beth. Abala si Beth sa paninira sa kanila at hindi na malayang narinig niya ang mga sinabi nito. Pupunta ako sa birthday ng kambal ng Clara na yon. Sama kayo. Makikikain lang tayo. Magdala na rin kayo ng supot para sa bring house. Patuloy ni Beth sabay hagikik. Nagtawanan naman ang mga kausap ni Beth at nakisabay sa babae. Nagtagis ang bagang niya at binayaran na lamang ang biniling mga ricados. Tutungo pa siya ngayon sa bilihan ng cake. Hindi na siya magtatagal doon. Ayaw niya na ring marinig pa ang iba pang mga sasabihin ni Beth tungkol sa kanila. Ayaw niya nang mas lumala ang galit na nararamdaman niya.
Inabala niya na lang ang sarili sa pagpili ng cake na para naman sa kanyang kambal. Kalaunan ay nakalimutan niya na rin ang mga narinig kanina dahil abala na siya sa pagtingin-tingin sa mga cake sa estante. Napili niya ang blue dahil iyon ang paboritong kulay ng kanyang kambal. Ayos ka lang? Usisa ng asawa kay Kalara. Ngumiti siya sa asawa. Ayos lang. Hindi naman alam ni Kalara ngunit kakaibang kaba ang nararamdaman ni Kalara sa mga oras na iyon. Animoy may hindi magandang bagay na mangyayari. Kaya lang, kaarawan iyon ng kanilang anak kaya mas lalo siyang kinakabahan. Nandyan si Beth. Sabi niya masarap daw ang sinarsahang manok na niluto mo. Ani asawa niya na pinapagaan ang kanyang loob. Hilaw ang ngiti ang pinakawalan niya. Ganon ba? Mabuti naman. Hindi niya masabi kay Freddy na backstabber niyang si Beth. Ayaw niyang pati iyon ay problemahin pa ni Freddy. Mabait si Freddy at pala kaibigan. Maayos silang pinakikitunguhan ng mga kapitbahay nila kaya't hindi nila deserve na traidorin ng ganon, lalo na ang asawa niya. Nakita niya ang pagkaway ni Beth sa unahan ng matanaw siya. Nagbitiw lang siya ng tipid ng ngiti para sa babae. Sa isip niya, hindi deserve ni Beth ang genuine na ngiti mula sa kanya. Kasalukuyang nasa furniture shop ang lahat upang ma-showcase na rin ang mga bagong produkto nila sa mga bisitang dumating. Kaya doon nila naisip na gawin ang party ng mga anak. May iilang bisita na nagpa-reserve na kaagad ng kanilang mga furnitures habang pa-start pa lang kanina ang birthday party. Tutulong muna ako sa food table, baka may mga kulang. Paalam niya sa asawa niya. Sige, kausapin ko muna ang ibang bisita natin. Ani naman ni Freddy. Saka sila naghiwalay. Tumulong siya sa pagre-refill ng mga pagkain sa table. Ilang saglit lang ay nagsimula ng magsipaglapit ang mga bisita sa table ng cake. Iyon na ang pagkakataon upang mag-blow na ng candle ang kanyang kambal. Sabay-sabay na umawit ng happy birthday at pumalakpak na nagmula sa mga bisita. Nakangiti at magkaagmay na pinagmasdan nila ni Freddy ang dalawang bata na masayang-masaya habang pinakikinggan ang kantahan ng mga bisita. Tingnan mo si Angelica, bulong ng kanyang asawa sa kanya. Nakita nilang maiiyak na si Angelica. Inalo naman kaagad ito ni Angel. Animoy hinahaplos ang puso niya sa nakikita. Parang gusto niya na rin na maiyak. Bumabalandra sa harapan niya ang pagmamahala ng magkapatid sa isa't isa. Nakikita niya kung gaanong katibay ang koneksyon ng kambal nila. Ihipan niyo na! Aniya na nakangiti sa mga anak. Sabay-sabay na nagbilang ang kambal bago sambay na inihipan ng mga ito ang kandila sa cake. Nagpalakpakan kaagad ang mga nandoon. Kalara, isa pang ihip sa cake. Hindi namin nakuhanan ng picture eh. Reklamo ni Beth na may hawak ng digicam. Binalingan niya si Freddy. Mahal, siya nga. Tapos hingin natin yung picture para ipa-develop. Parang mas maganda yun ilagay sa picture frame. Napalunok siya matapos marinig ang suhestyon ng asawa. Tama naman ito. Kahit na may tampo siya kay Beth ay aaminin niyang kailangan din nila ang bagay na ino-offer ng babae. Kukuha ako ng lighter sa loob. Aniya sa asawa. Dali-dali siyang nagtungo sa bahay nila sa likod. Kadikit lang iyon ang furniture shop, kaya kaagad siyang nakarating doon. Nagtungo siya sa kusina ngunit hindi niya nahagilap ang lighter. Natagpuan niya ang lighter ngunit sa sala na palabas. Andito ka lang pala. Anas niya sabay kuha ng lighter. Akmang aalis na siya nang may maamoy siyang kakaiba sa paligid. Umabot ang amoy na iyon hanggang sa sala. Pero hindi niya maintindihan kung saan ang galing. Kunot noong itinaas niya ang lighter upang subukan niyon kung gumagana ba. Nagsindi siya. Ngunit iyon ang pinakamaling bagay na nagawa niya. Biglang kumalat ang apoy sa paligid noong magsimulang lumabas ang apoy mula sa lighter na hawak. Huli na nang mapagtantong ang apoy ay kumakalat patungo sa kusina. Kasunod niyon ay isang malakas na pagsabog ang nangyari. Mahal! Mahal! Animoy nag-echo sa pandinig ni Kalara ang boses ng kanyang asawa. Nang sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ay naaninag niya ang asawa.
Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha nito habang buhat-buhat siya. "Mahal," sambit niya sa naghihinang boses. "Diyos ko." Mabilis siyang niyakap ng asawa nang mapagtanto nitong ligtas siya. "Ang mga bata," aniya sa nanghihinang boses. Maayos siyang isinandal ni Freddy sa may pader. "Kanina ko pa sila hinahanap. Babalikan ko ulit sila. Kailangan ko silang mahanap, Clara." Mahihimigan ang pagkataranta sa boses ng kanyang asawa. Nilingon niya ang direksyon ng kanilang bahay, ngunit hindi na ang dating furniture shop ang natatanaw niya, kundi isang malaki at naglalagablab na apoy. "Yung mga anak natin, mahal!" Humihikbi siya nang sabihin iyon. Huli na nang mapagtanto niyang tumatakbo na si Freddy upang suungin ang naglalagablab na apoy. Gagawin iyon ng kanyang asawa para sa kanilang mga anak. Kita ang determinasyon sa mga mata ng kanyang asawa bago ito tumakbo palapit sa natutupok na furniture shop. "Freddy! Anak!" Buhos niya ang lahat ng lakas para sa sigaw na iyon. Kung hindi lang dahil sa kahinaan ay baka sumunod na rin siya kay Freddy. Baka pati siya ay sinuong na rin ang naglalagablab na apoy na iyon. Halos mabaliw-baliw siya habang gumagapang palapit sa apoy. "Madam, tama na po. Gagamutin na po namin kayo," sabi ng medic na dumating upang saklolohan ang mga nasugatan sa pagsabog. "Yung asawa ko! Yung mga anak ko!" Sigaw niya ng sigaw. Panay naman ang pigil sa kanya ng mga rescuers. Wala siya sa sarili. Panay ang lakad niya habang patuloy na binabanggit ang pangalan ng mga anak at asawa. Ang pinaka hindi naman makakalimutan ni Clara ay ang oras kung kailan namatay na ang apoy sa furniture shop kasabay ng paglabas ng mga bombero, dala ang 3 stretcher na may 3 bangkay na lulan. Ang mga bangkay ay halos hindi na makilala dahil sa malalang pagkasunog. Ang sabi ng mga bombero na nakakuha ng mga bangkay ay magkayakap pa ang 3 bangkay nang matagpuan ng mga ito. Ibig sabihin ay niyakap ng kanyang asawa ang 2 anak bago nasunog ng tuluyan ang mga ito. Tulala si Clara na nakatitig sa mga bangkay. "Hindi sila yan. Hindi ganyan ang katawan ng asawa ko. Wala pa namang autopsy eh. Walang DNA. Baka nagtatago lang sila sa loob ng shop. Baka nandun pa rin sila hanggang ngayon. Baka sugatan lang sila ngayon. Baka kailangan nila ng tulong at..." "Madam, wala na pong natira sa furniture shop. Naabo po ang shop dahil gawa iyon sa light materials. Wala pong mapagtataguan ng sino mang matatrap doon." Putol ng investigador sa kanyang paghihisterya. Umiling siya. Hindi niya matanggap ang sinabi ng lalaki. Animoy tinuldukan ng lalaki ang pag-asa sa puso niya. Animoy gusto nitong tanggapin niya ang katotohanan. "Angelica!" Isang matulis na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang kamay ang tumulak sa kanya dahilan upang matumba siya sa tabi, at nang balingan niya ang may-ari ng kamay ay nakita niya ang isang batang umiiyak. Naipit ito sa malaking kahoy. "Takbo na!" sigaw ng batang iyon. Mukhang siya dapat ang madadaganan ng malaking kahoy na iyon, ngunit sinagip siya ng batang ito kung kaya't ito ang naipit sa kahoy imbes na siya. Gulat na gulat naman siya habang nakatitig sa bata. Nang balingan niya ang paligid ay nalaman niyang pinapalibutan na siya ng apoy. "Takbo na, Angelica!" sigaw muli ng bata. Hindi niya na alam ang gagawin. Hindi niya alam saan siya tutungo. Hanggang sa nagdilim ang lahat. Nagising siyang humihingal. Napagtanto niyang binabangungot na naman pala siya. Simula noong magising siya sa ospital, ay paulit-ulit na lamang na bumabalik ang bangungot na iyon. Naaalala niyang nagising siya sa ospital habang binabantayan siya ng 2 madre. Wala siyang maalala kahit ang pangalan niya, kung kaya't pinangalanan na lamang siyang Rosa ng mga nasa kumbento. Sunog ang kalahati ng mukha niya kung kaya't walang gustong umampon sa kanya. Kung ano man ang dahilan ay hindi pa sinasabi ng mga madre sa kanya.
Hanggang sa dumating ang panahong nagdadalaga na siya at ready na para lumabas sa kumbento at makipagsapalaran sa magulong mundo. Ako mismo kumontak sa kakilala ko upang ipasok kanya sa magandang trabaho. Mabuti na lang at may bakante naman pala roon sa binanggit niyang trabaho. Tamang-tama talaga. Ani Sister Magdalena, isa sa malapit sa kanya na madre. Masaya siya na kahit papaano ay tinutulungan pa rin siya ng mga madre kahit sa uling araw niya sa kumbento. Bitbit niya ang 1,000, sakto lamang para sa pamasahe niya sa bus at pangkain habang nasa biyahe. Iyon lamang ang nakayanan ng superior nila dahil mas marami pang batang mas kailangang suportahan kesa sa kanya. Tahimik na binagtas ng bus ang provincial road habang nakapikit siya sa biyahe. 5 oras ang dumaan bago niya narating ang mismong lugar. Mga ilang minuto ang paghihintay nang magsimula ng huminto ang bus at nagsipagbabaan na. Tanging address at sulat lamang mula sa kumbento ang hawak niya na patunay na siya ay qualified na aplikante na pinadala roon. Naku, pagis ka! Bulalas ng babae nang mapagbuksan siya. Nagulat ito sa itsura niya at medyo nasaktan siya roon. Oh, bakit? Nito kalaunan. Matapos ang 10 beses siyang pagpindot sa doorbell, lumabas din ito sa bakas. Tapos ganito pa ang reaksyon nito. Isang malahiganting gate ang sumalubong sa kanyang pagdating sa mansyon na siyang tinutukoy sa address na hawak niya. Ako po yung mag-a-apply po na... Mag-a-apply? Hindi ka namin kailangan Hindi pa kami naghahanap ng bagong katulong. Putol ng babae bago pa man siya makapagsalita. Kagad niyang kinuha ang sulat mula sa madre na dala niya. Pero heto ho ang sulat na sabi ni Mother Superior namin na ibigay raw sa inyo. Niya na agad naman na binuklat ang papel. Kumunot ang noon ng babae nang sipatin nito ang papel na dala niya. Ikaw palang kapalit ng loko-loko na si Meredith. Tumangutang ho ito. Nagtaka siya sa narinig dito. Loko-loko? Oo, lumayas yun Tapos ikaw palang pinalit niya. Ayos din. Natawa ang babae na animoy nakarinig ng joke. Napakurap-kurap siya. Ano naman ang dahilan ng babaeng yun upang lumayas na lang doon ng basta-basta? Sumunod na siya sa babae nang maglakad na itong papasok. Sumunod lang siya sa babae hanggang sa natigilan siya nang tumigil ang babaeng kasama niya. Isang matangkad na babaeng nakasuot din ng pangkatulong ang nasalubong nila. Alora, ani ng babaeng kasama niya. Kita sa mukha nito ang takot na makita si Alora. Sinong pangit na to, Crisel? Sino nagsabing magpapasok ka ng halimaw rito? Ani Alora na may pagtagis naman ng ngipin na animoy isang malaking kasalanan ang pagpasok niya roon. Bagong apply yan. Kapalit daw yan ni Meredith. Nabawasan ang kasamahan ko sa laundry area kaya't kukunin daw to. Paliwanag ni Crisel. Puy, nakakadiring pagmumuka. Siguraduhin mo lang na hindi ko makita ang pagmumukha nito pag gala-gala kung saan-saan Itago niyo yan sa laundry area. Ani Alora na animoy hayop ang tinutukoy nito. Natulala si Rosa sa narinig mula kay Alora. Hindi niya inaasahan ang ganoong kabrutal na salita mula kay Alora. Ni hindi man lang ito nangiming saktan siya ng ganoon. Wala naman siyang ginawang masama para makatanggap ng ganoong kasakit na salita. Siyempre naman, nasa laundry area lang to. Pangako. Tinaas pa ni Crisel ang kamay na parang nanunumpa. Hoy, halika na! Binalingan siya ni Crisel nang mapansin na hindi pa siya sumusunod. Napalunok siya at tila uminit ang gilid ng mata nang sumunod siya kay Crisel na wala namang pakialam sa feelings niya. Hinayaan na lamang ng babae ito na pagsalitaan siya ng gano'n ni Alora. Ito ang silid mo, linisin mo na lang. Hindi siya nakakilos nang malaman na nakasiksik sa sulok ng storage room ang kanyang silid. Katabi niya ang mga mop sa sahig, walis at basura. May nakita pa nga siyang ipis na lumalabas mula sa basura. Wala sa sariling naupo siya sa kahoy na katre. Natitiyak niyang sobrang matigas ang katre na iyon. Sasarkit ang likod niya noon kinabukasan. Kaya lang,
wala naman siyang choice. Lumabas siya sa silid. Kailangan niyang i-familiarize ang buong bahay bago siya magsimula bukas. Nagtungo siya sa may pool dahil mas malapit kung doon dadaan. Didiretso lang siya hanggang sa makarating sa sala. Akmang maglalakad pa siya nang matigilan siya sa nakakitang nililok na animoy picture ng dalawang kwentas. Nilapitan niya iyon at tinitigan hanggang sa natigilan siya nang malaman na kaparehong-kapareho ng suot niyang kwentas ang inililok doon. Naguluhan siya habang pinagmamasan ang nililok na yon. "Hoy! Ikaw!" Natigilan si Rosa nang marinig ang boses ni Alora. Nilingon niya ang babae at ibinaba niya ang walis sa daspan. "Dalan mo kami ng juice," ani Alora sa maotoridad na tono. Nagtaka siya. "Ha? Anong ha? Bobo ka ba? Hindi mo ako maintindihan?" Tinaasan niya ng kilay si Alora. Hindi pa rin siya makakilos dahil sa pagkalito. "Ano? Hindi ka pa rin kikilos? Gusto mong malintikan?" Tumayo na si Alora at namewang sa kanya. Kaya napilitan siyang kumilos na lamang at pumasok para magtungo sa kusina at magtimpla ng juice. Animoy amon na nakahilata sa lounge sa may pool si Alora. Inilapag niya ang juice sa side table katabi ng lounge. "Akin na!" Tapos may binawi si Alora na juice sa kamay niya. Wala na siyang ibang narinig mula sa babae, kaya bumalik na lang ulit siya sa trabaho niya sa tabi ng pool. "Linisin mo ang pool pagkatapos mo riyan. Labhan mo yung iniwan ko sa machine ngayon. Linisan mo ang kusina. Ipasok mo lahat ng distilled water sa ref. Punasan mo ha bago mo ipasok. Ayaw ni Donya ng marumi. Pakintabin mo rin lahat ng furniture sa basement. I-arrange mo ang storage room." Halos siya nang inutusan ng lahat. Napabuntong hininga siya nang makitang sa pool nagsama-sama ang mga katulong at tila masaya sa mga pinag-uusapan. Walang ginawa ang mga ito maghapon kundi ang tumambay sa may pool habang nilalantakan ang mga pagkain sa kusina. Samantalang siya, kanina pa pumaparot pa rito dahil sa dami ng trabahong binigay sa kanya. Trabahong dapat ang mga kasamahan niya ang gumagawa at hindi dapat niya sinusolo. Mga bandang 5 p.m. nang magsipulasa ng mga katulong mula sa pool, tsaka lumapit ang isang katulong sa kanya habang nagmamaup siya sa sala. "Ako na riyan, alis!" Pagtataboy nito sa kanya. Kaagad nitong inagaw ang trabaho niya at napilitan siyang umatras. Wala siyang nagawa kundi ang bumalik sa may pool upang iyon na lang asikasuhin. Dahil sa dami ng ginagawa niya kanina ay hindi niya kaagad na asikaso ang pool. Ilang saglit pa ay napansin niyang humilera sa loob ang mga katulong. Nagtataka siya. Wala namang sinabi ang mga kasamahan niya kung anong nangyayari, kung kaya't nagpatuloy siya sa ginagawa sa may pool. Sa kabilang banda, dumating mula sa Belgium si Donya Clara. Ngayon siya nagbalik matapos ang 3 buwan niya mula sa ibang bansa. Tahimik na humilera ang mga katulong sa daan pagkababa niya sa sasakyan niya. Pinagbuksan siya ng kanyang driver at kaagad na sumalubong ang isang tauhan upang kunin sa kanya ang mamahalin niyang bag. So many years have passed. Matapos siyang muntik na malugmok, matapos ang trahedya na nangyari sa kanyang pamilya, ay bumangon siyang muli. Hindi na bilang malambot at mabait na si Clara, kundi isang malamig na Donya Clara na kilala sa bansa bilang magaling na skulptor. Napatigil siya at nilingon ang kanyang obra sa may sala. Ang nililok niyang larawan ng kwentas na may disenyo ng dolphin at crescent moon, nilapitan niya iyon at dinama sa kanyang kamay. Napapikit siya nang makaramdam na naman ng sakit sa kanyang dibdib. Upang gunitain ang kanyang asawa at 2 anak, nililok niya iyon. Dala-dala niya sa puso ang alaala ng mga ito. Ngunit tila paulit-ulit siyang pinaparusahan sa tuwing nakikita niya ang obrang iyon. Hindi ang masasayang araw ang naaalala niya roon, kundi ang trahedya. Ayos lang sa kanya. Ang importante ay nananatili pa rin ang mga ito roon na animoy kasama niya ang mga ito. "Hello, I'm back." Ani Clara sa obra niya, tagbitiw ng mapait na ngiti. Animoy nakatitig siya sa kanyang mag-ama habang nakatitig sa larawan na ito. "I can do whatever I want. I can buy whatever I want. I
can travel wherever I want. I could cross the sea if I wanted to. I can do all of that in just a glimpse of my eyes. Ngunit hindi ko pinangarap ang lahat ng yan. Kung hihingi ng Diyos na iwan ko ang karangyang ito kapalit ninyo, hindi ako magdadalawang isip na iwan ang yaman ko. Makasama ko lang kayo. This is useless now without all of you. Parang maiiyak si Clara nang sabihin iyon, hawak-hawak ang obra niya. Animoy kausap niya ang kanyang mag-ama sa tuwing kaharap niya iyon. Bakas ang pananabik sa kanyang mga mata habang nakatitig sa bagay na iyon. Matapos ang libing ng kanyang mag-ama, ikinulong niya ang sarili sa isang silid at ibinuhos ang lahat ng oras sa paglililok. Ginawa niya ang larawang iyon upang ibuhos lahat ng atensyon doon at makalimutan ang napakasakit na nangyari sa buhay niya. Ang obrang iyon ang pumigil sa kanya upang hindi niya wakasan ang buhay niya. Kaya siya naging si Doña Clara ngayon. Kung sino siya ngayon ay dahil iyon sa obra na ito. Ihanda ang bathtub, aniya sa mayordoma. Ora mismo po, Donya, ani katulong. Kaagad na sinenyasan ng mayordoma ang mga katulong upang kaagad na asikasuhin ang sinabi ng Donya. Paakyat na si Doña Clara nang mapansin ang babaeng nasa pool. Kumunot ang noon niya nang mapagtantong hindi pamilyar sa kanya ang babaeng yon. Imbes na kasamang humilera sa mga katulong dito, ay nandoon ito sa may pool ngayon at naglilinis. Habang pinagmamasdan niya ang babaeng iyon, ay may kakaiba siyang naramdaman sa puso niya. Bagong katulong po yan, Donya. Rosa po ang pangalan niya. Pagsasabihan ko po siya sa susunod. Ayon ni Mayordoma nang mapansin na nakatingin siya roon sa babae. Ayusin mong pagdala sa mga tauhan mo, Miss Wanda. Ayoko ng palpak sa bahay na to. Aniya sa mayordoma sa matigas na boses. Opo, Doña Clara. Ani Wanda sa bayo ko. Bumaling sa kanya ang babaeng nagngangalang Rosa. Nang mapansin nito na nakatingin siya ay sumilay ang ngiti nito sa labi nito. Ani mo'y hinaplos siya sa paraan ng pangiti nito at hindi niya maintindihan kung bakit. Nagtagis ang bagang niya. Kaagad siyang umalis doon at nagpatuloy sa pag-akyat. Pakiramdam niya ay kailangan niya ng sumailalim sa detoxification. Baka dahil sa stress kaya kung ano-ano na lang ang nararamdaman niya. Magaling na eskultor. Kilala kahit sa ibang bansa at minsan na ring guest sa isang sikat na program sa TV. Papaanong hindi makikilala ni Rosa ang babae? Isa ito sa iniidolo niya. Parati niyang nakikita sa TV ang mga gawa ng babae. Hindi niya inaasahan na ang amo niya ay ang mismong idol niya. Kaya naman nga siya nagmakita ito isang umaga. Hindi niya maalis ang mga mata rito. Bata pa siya ay gustong-gusto niya nang maglilok. Iyon ang madalas na libangan niya noong nasa ampunan pa lamang siya. Unang beses na nakita niya si Doña Clara sa TV ay namangha siya. Naging role model niya ito simula nung makita niya ang mga obra nito. Hoy! Natigilan siya sa panonood kay Doña Clara sa loob nang bigla na lang siyang batukan ng kasama niya sa laundry. Ha? Naguguluhang nilingan niya ito. Anong ha? Tanga ka ba? Isalong mo na yung nasa timba Para ka namang timang dyan. Pagbubunga nga pa nito. Nang makita niya si Doña Clara, ay nakalimutan niya bigla na may ginagawa pa pala siya. Nakalimutan niya tuloy ang labahin na nasa timba. Kaya kaagad niyang isinalang sa machine ang laman ng timba. Masama pa rin ang tingin ng kasama niya sa kanya. Hay nako, nakakawalang gana talaga kapag pangit yung kasama mo sa trabaho. Ani kasama niya sabay talikod. Hindi niya alam kung anong kasalanan niya para pagsalitaan siya ng mga ito ng ganoon. Ilang beses na siyang naka-encounter ng ganitong tao sa buhay niya dahil sa itsura niya. Kaya lang, hindi pa rin siya nasasanay. Nasasaktan pa rin siya sa mga panglalait ng mga ito sa kanya. Tapusin mo yan dyan, ha? Babalik ako. Paalam nito nang makita sina Alora na papunta sa likod ng pool. Nang lumabas siya upang ilagay sa sampayan ang mga inilabas niyang mga bedsheet mula sa machine, ay natanaw niya sina Alora kasama niya sa laundry.
Nagyoyosi ang mga ito at walang kaabog-abog na nagpapakalat ng usok sa sulok. Napapailing na lamang siya. Hindi makaate ang mga ito ngayon dahil nandyan si Doña Clara. Ngayon niya naintindihan iyong nagngangalang Meredith na pinalitan niya roon. Kaya naman pala ito lumayas. Hindi dahil sa amo nito, kundi dahil sa mga ganitong kasamahan. Tsak niyang hindi kinaya ni Meredith ang mga naranasan nito roon. Siguro ay katulad niya, binubuli rin ang babae. Kaya lang, hindi niya tutularan si Meredith. Magtitiis siya roon upang makapag-ipon siya para sa pag-aaral niya. Iyon ang pinaka-goal niya kung bakit siya nagtatrabaho ngayon. Matapos siya sa trabaho niya ay nilapag niya sa loob ng laundry area ang balde niya. Hindi na bumalik ang kasama niya sa laundry area para tulungan siya. Nananatili itong nakikipagchika pa rin kasama sina Alora sa likod ng pool. Kaya't nagdesisyon na lamang siyang pumasok na upang maglinis na sa sala. Kumuha siya ng mop at sinimulan ng i-mop ang tahimik na sala. Maging ang mga table at mga furnitures doon ay pinunasan niya ng malinis na tela. Sa tuwing pagmamasdan niya ang mga furnitures ay namamangha siya. Napakapulido ng mga korba niyon at masyadong detalyadong pagkakagawa. Natitiyak niyang ang kanilang Doña Clara ang naglilok niyon. Ang galing niya talaga, ani niya sa sarili at napangiti. Tapos ay sunod niya namang pinunasan ng iba pang naroon. Hanggang sa natigilan siya nang mapansing muli ang larawan na nililok at nakasabit sa dingding ng malaking sala. Sobrang laki niyon. Iyon ang kaagad na bubungad sa'yo oras na pumasok ka sa sala. Maayos na nililok ang bawat detalye ng kwentas roon. Hugis dolphin ang disenyo ng kwentas sa kabila, habang crescent moon naman sa kabilang kwentas. Animoy lumulutang ang dalawang kwentas sa kanyang paningin. Animoy lalabas sa kahoy ang mga iyon at tila may sariling mga buhay. Napahawak siya sa kwentas sa suot niya. Kapareho ng isang kwentas sa larawan ng kwentas sa suot niya. Ang kwentas niya ay ang nag-iisang bagay na importante sa kanya. Sabi ng mga madre sa kanya, suot-suot niya raw iyon noong matagpuan siya ng mga bombero. Walang nag-claim sa kanya ng magulang niya, lalo pat hindi niya rin matandaan ang pangalan niya. Iniisip niyang baka sa pamamagitan ng kwentas sa suot niya ay mahanap niya rin ang totoo niyang magulang. Katulad ni Doña Clara, gusto niya rin na sumikat sa career niya at maipalabas sa TV. Sa pagkakataong yon, mas madali niya nang mahahanap ang mga magulang niya. Itinaas niya ang isang kamay niya upang hawakan sana ang larawan. Ngunit napasingap siya nang biglang may magsalita. "Don't you dare touch that!" Muntik na siyang mapatalon sa gulat. Namilog ang mga mata niya nang makita ang galit sa mga mata ni Doña Clara habang palapit sa kanya. "Doña," hindi niya natapos ang sasabihin niya nang bigla na lang siyang tinulak ng Doña palayo sa larawang balak niyang hawakan. "Sino ka ba para hawakan ng mga gamit dito? Hindi kasama sa pinapalinis sa inyong mga gamit dito sa sala." Nagtaas ang boses si Doña Clara. Napakurap siya. Hindi na siya makapagsalita dahil sa gulat. "Miss Wanda?" Tawag ni Clara na nanggagalaitin ang mukha. Nataranta naman na tumakbo si Wanda patungo sa sala. Kaagad dumako ang mga mata ni Wanda sa kanya at sa hawak niyang basahan. "Hindi mo ba ito naturuan ng maayos? Anong klaseng pagtuturo ba ang ginawa mo?" Iretatong sumbat ni Clara sa mayordoma. "Pasensya na po, hindi na po mauulit. Pangako, babantayan ko na siya ng maayos." Pagkatapos ay nilapitan siya ni Wanda upang sikuhin. "Mag-sorry ka." Napalunok siya at kaagad na yumuko at saka sinunod ang gusto ni Wanda. "Sorry po, Doña Clara." "Leave," ani Doña na napapahilot sa sintido dahil sa ines. "Halika nga ritong bobo ka," bulong ni Miss Wanda. Dinala siya nito sa likod at nilagyan ng libro ang nakataas niyang mga kamay sa ere. Nakaluhod din siya sa semento. Sobrang sakit niyan sa tuhod at nangangawit na ang braso niya. "Bobo ka ba talaga? Hindi ka malang nagtanong kung pwede mong galawin yung mga gamit sa sala?"
Nakita mo ba kaming ginalawang mga furnitures doon? Importante kay Donya ang mga larawan na yon. Tapos hahawakan mo. Nagbubunga nga na si Miss Wanda nang makarating sila sa likod. Sorry, mahina ang sabit niya. Gawin mo yan sa susunod at malilintikan ka talaga sa akin. Sabay duro pa sa kanya. Gawin mo yan hanggang mamayang gabi. Hindi ka maghahapunan. Tapos ay iniwan siya ni Miss Wanda roon na nakaganoon. Mga bandang 8 na ng gabi nang siya ay pinaalis doon. Sobrang nangalay at nanginginig na rin ang mga tuhod niya kaya saglit siyang nanatili roon. Napayakap siya sa mga binte upang tumigil ang panginginig nun. Ilang saglit ay napabuntong hininga siya. Dalian mo! Natigilan siya nang marinig ang boses sa may pool. Madilim doon at tahimik na noong mga oras na yun. Hindi siya napansin ang dalawang katulong na nag-uusap dahil nakayukyuk siya sa sulok. Buksan mo ang gate! Utos ng isa. Kahit madilim ay namukhaan niya ang katulong na yon. Si Alora yon kasama ang kaibigan nitong katulong. May pinagtutulungang bitbitin ng dalawa. Animoy sobrang bigat niyon upang sabay na buhatin ang mga ito. Tapos ay inilabas ang mga ito sa gate na maliit sa likod. Tapos, isang lalaking hindi pamilyar sa kanya ang sumulpot sa may gate. Magkano? Ani Alora sabay pakita ng dala nitong bagay na nakasilid sa sako. 20,000. Anang lalaki. Dagdagan mo naman. Nahirapan kaya kaming ilabas yan sa art room ni Donya. Tsaka mataas ang kalidad niya na. Sikat kaya ang gumawa niyan. Pagkumbinsi ni Alora sa kausap na lalaki. Ala, sige, dadagdagan ko ng 5,000. Ani ng lalaki na kalaunan, sabay abot ng pera. Malawak ang ngisi ni Alora na binilang ang pera na hawak. Kumunot ang noon niya. Hindi niya maintindihan kung anong mga ginagawa ng mga ito. Hindi niya rin alam kung anong laman noong sako na ibinigay ni na Alora roon sa lalaki. Bumalik na sa loob si na Alora. Tapos ay narinig niya rin ang kotse na umalis na sa labas. Kumunot ang noon ni Donya Clara nang mapansin na nawawala ang isang peraso ng banga na kahoy niya sa art room. 5 peraso iyon ngunit ngayon ay 4 na lamang. 3 beses nang nangyayari iyon. Ngunit isinawalang bahala niya noong una. Ngunit ngayon ay mukhang hindi na maganda iyon. Tila sunod-sunod na ang pagkawala ng kanyang mga furnitures sa art room niya. Kaagad naman na pumasok sa isipan niya ang katulong niyang si Rosa. Naaalala niya kung paano nito muntik nang mahawakan ng kanyang pinakaiingatan na larawan sa sala. Masyadong pakialamera ang isang yun. Nagtagis ang bagang niya nang mapagtanto na baka si Rosa rin ang dahilan kung bakit nawawala ang mga obra niya sa art room. Kaagad siyang bumaba upang hindi mas lumala ang iritasyon na nararamdaman niya. Maisip niya pa lamang na may nangingialam sa mga gamit niya ay parang gusto niya nang sisantehin kaagad ang lahat ng katulong sa bahay niya. Bad mood siya nang makababa siya. Ang mas nagpapainis pa sa kanya ay noong pagbaba niya ay nakasalubong niya sa may hagdan si Rosa. Kaagad itong yumuko nang makasalubong siya. Papalitan ko po ang mga bedsheet sa taas, Donya Clara. Imporma nito sa kanya. Kumunot ang noon niya. Ayoko sa'yo. Hindi ikaw ang papasok sa mga room sa taas. Gulat na napatingin sa kanyang babae. Doon niya napagtanto na mukhang apoy ang dahilan ng pagkasira ng mukha ni Rosa base sa itsura niyon. Ngayon niya lang natitigan ng malapitan ng babae. Saglit siyang napatulala nang maalala na naman ang trahedya noon. Biglang kumubog ng mabilis ang kanyang puso. Ano pong problema? Sasamahan ko po si Rosa sa taas, Donya. Huwag po kayong mag-alala. Ani naman ang isa pang katulong na kasunod ni Rosa. Nagbitiw siya ng malalim na paghinga upang pakalmahin ang sarili dahil naalala niya ang sunog na animoy maging ang kalamnan niya ay nag-react din. Nandoon pa rin ang trauma na dulot ng sunog na iyon kung kaya't hindi niya masisisi ang sariling mag-react ng ganito. Hindi. Humanap ka ng ibang kasama. Pababain mo ang babaeng ito ngayon.
Aniya sa iritadong tono sabay turo kay Rosa. Napanganga naman si Rosa. Hindi alam ni Rosa ang dahilan upang mag-react siya ng ganon. Wala rin siyang pakialam kung magugulat o maguguluhan ng babae. Basta, ayaw niya itong makita. Sige po. Maging isang katulong na kasama ni Rosa ay naguluhan din. Kaagad siyang umalis doon upang umakyat muli. Magkukulong na lamang siya sa silid niya. Nagsisisi siyang bumaba pa siya. Samantala, wala namang nagawa si Rosa at bumaba na lamang. Ipinasa niya sa ibang katulong ang dapat niya sanang gagawin. Nagtungo siya sa laundry area para sana doon na lang tumulong. Kaya lang, biglang nagsalita si Alora sa may pool. Hoy, pangit! Natigilan siya at napalingon sa mga ito. Sinabi ko bang bigyan mo ako ng hindi malamig na tubig? Ani Alora na nakaangat pa ang kilay. May hawak itong walis dahil kunyari, nagwawalis ito sa may pool. Pero, kanina pa talaga ito tumatambay lang doon. Tapos, inuutusan pa siya nito kanina na kumuha ng tubig sa ref. Kahit para kay Doña Clara ang mga tubig na yon at hindi para sa mga katulong. Bagong salang lang ang mga tubig sa ref, Alora, kaya hindi pa masyadong malamig. Pwede ka namang kumuha lang sa dispenser. Suhestyon niya. Kita ang galit sa mga mata nito matapos niyang sabihin yon. Ganon? Ani Alora at ngumisi na may sarkasmo. Binuksan nito ang hawak na tubig at bigla na lang ibinuhos sa kanya. Nagulat siya sa ginawa nito. Kita mo? Hindi ka malang nalamig sa tubig. Gusto ko ng malamig na tubig, pero dinalhan mo ko na hindi malamig. Tapos ngayon, uutusan mo ako? Alam mo bang ginagawa mo, bobo ka? Pangit ka na nga, bobo ka pa. Ano pa? Tapos ay hinampas ng kamay nito ang gilid ng ulo niya. Napahawak siya roon. Namilog ang mga mata niya sa ginawa ng babae. Matapos niyang insultuhin ay sinasaktan na rin siya ng pisikal. Ano? Lalaban ka? Gusto mo upakan pa kita eh. Nito at dinambahan siya ng suntok. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Emmy Giwanon from Real Quezon, Levina Sanyosa from Naval Biliran, at Leonela Perea from Naik Cavite. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Nagtagis ang bagang niya. Mas matangkad at malaki ang pangangatawan ni Alora kaya't alam niyang wala siyang laban. Kaya wala siyang nagawa kundi ang umatras at gawin ang gusto nito. Malamig kay Rosa lahat ng mga katulong na nandoon. Kung hindi siya iinsultuhin ay sasaktan siya ng pisikal. Ito ang pinakaunang trabaho na pinasukan niya matapos siyang makalabas sa ampunan. Sa pagkakataong iyon ay iyon lang din ang alam niyang lugar na pwede niyang tuluyan. Nakakakain, nakakatulog, nakakapag-ipon, at nagkakaroon ng maisusuot. Iyon ang pinakakailangan niya. Ngunit ang kapalit ng lahat ay karahasan. Kahit alam niyang nahihirapan na rin siya, ayos lang. Hanggat kaya niya pang magtiis. Pinagmamasa ni Rosa ang laman ng kanyang garapon. Iyon na lahat ng ipon niya. Kahit papaano ay nagkakaroon siya ng lakas ng loob sa tuwing nakikita ang pera niyang ipon. Tapos, maliban doon ay nakikita niya rin sa malapitan ang kanyang idolo na si Doña Clara. Nararamdaman niyang hindi siya gusto ng Doña. Naiintindihan naman niya. Nasasanay na siyang inaayawan dahil sa kanyang itsura.
Siguro ganun lang din talagang nararamdaman ng Donya para sa kanya. Kung kaya't ganun na lang siya nito kung itaboy. Kung sana hindi lang ganito ang mukha ko. Nanginginig ang boses na sambit niya sa sarili. Tumingala siya at pinagbasta ng masikip, madilim at mabahong silid na kinaroroonan niya. Pinahid niya ang luha nang bigla na lang iyong umalpas sa mga mata niya. Ayos lang yan, Rosa. Oras na natapos ka sa pag-aaral, magkakaroon ka rin ng mas magandang trabaho. Bibili ka ng magandang bahay at magkakaroon ka rin ng magandang silid. Wala nang mandalait sa'yo dahil magpapaayos ka ng mukha. Magiging normal din ang buhay mo balang araw. Pagkumbinsi niya sa sarili. Nanikip ang dibdib niya habang sinasabi iyan sa kawalan. Simula noong magising siya sa ospital ay puros paghihirap na lang ang naranasan niya. Walang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil para raw siyang halimaw. Puros panalait mula sa mga kapwa niya kabataan ang natatanggap niya araw-araw. Akala niya iba rito sa labas, ngunit ganoon rin pala. Masasaktan din pala ulit siya rito sa labas. Itinago niya ang pera niya sa ilalim ng higaan niya at lumabas na. Katulad noon, siya ulit ang taga-salon ng karamihan sa trabaho sa bahay na iyon. Matapos siya sa laundry area ay nagtungo kaagad siya sa kusina upang tumulong na rin doon. Dalhin mo to kay Donya sa sala. Ani Miss Wanda na iniabot sa kanya ang round tray na may teapot at teacup. Kaya kaagad naman siyang sumunod. Medyo kabado siya. Ngayon lang ulit niya malalapitan si Donya Clara. Dahan-dahan ang paglapit niya kay Donya Clara. Naabutan niyang nakatingin nito sa iPad nito. Kaya lang malapit na siya sa Donya nang biglang nadula siya sa sahig. Bumagsak siya sa sahig kasabay ng mainit na tea. Sa malakas na impact ay basag ang teapot at teacup. What the? Bulala si Donya Clara. Hindi niya na naintindi ang masakit na balakang. Kaagad niyang pinulot ang mga bubog nang hindi nag-iisip. Kita naman ang pag-aalala sa mukha ni Donya Clara nang makitang nasugatan ng kamay ni Rosa habang pinupulot nito ang mga bubog. Wala nang pakialam ang babae at patuloy pa rin na nagpupulot ng bubog. Kaya galit na hinila ni Clara ito upang tumayo. Hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala sa babae. You can use the dustpan to get rid of that thing. Hindi mo pa ginagamit ang utak mo? Ani Clara sa galit na boses. Patapon na binitawan ni Clara ang sugatang kamay ni Rosa at saka umalis roon dala ang iPad. Naiinis si Donya Clara sa pabara-bara ng mga kilos ni Rosa. Ngunit ang mas ipinagtataka niya ay kung bakit kaagad siyang nag-aalala sa babae nung makita niya ang mga sugat sa daliri nito. Stress lang naman ang bigay ng babaeng yun sa kanya, ngunit nag-aalala pa rin siya dito. Alam mo ba kung magkano to? 30,000 ang isang set nito. Galing pa to sa ibang bansa at rare na ceramic ito. Ngayon kailangan mo tong bayaran. Tulala lamang si Rosa habang nakatayo at nakayuko. Tumutulo ang dugo mula sa daliri niya, ngunit mas pinili ni Miss Wanda na pagalitan muna siya imbes na hayaan siyang gamutin muna ang kanyang mga sugat sa kamay. Wala ka na talagang ginawang maayos simula nung dumating ka. Puros na lang sakit sa ulo ang dala mo. Patuloy ni Miss Wanda. Matapos siyang paggalitan, ay tahimik siyang nagtungo sa silid niya upang maghanap ng pwedeng igamot sa sugat niya. Wala siyang band-aid kung kaya't nagupit siya ng mga lumang tela upang itali sa mga sugat niya. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti nang kunin niya ang garapon sa ilalim ng higaan niya. Akala ko pa man din makakapag-ipon na ako. Mukhang hindi na muna yata matutuloy yan ngayon. Ani at nanatili pa rin ang pait sa ngiti. Ayos lang yan, Rosa. Matutupad din ang pangarap mo. Makakapag-aral ka rin. Makakapag-ipon ulit tayo. Konting tiis lang, ha? Tapos ay lumabas na siya upang magpatuloy sa gawain sa labas. Kaya lang sa may pool ay sinalubong siya ni na Alora. Napagalitan ka na naman kanina, pangit. Natatawang sambit ni Alora. Napalunok siya at sinikap na hindi niya matingnan ng babae. Ayaw niya na itong makaharap pa kung maaari. Hoy, magsalita ka!
Pinagalitan ka kanina, no? Patuloy pa ni Alora sabay tulak sa balikat niya. Pero hindi siya nagsalita at nilampasan ng mga ito. Ayaw niyang pansinin pa ang babae. Gusto niyang matapos na ang araw na iyon. Ayaw niya na ng gulo. So dinededma mo na ako ngayon? Nito sa iritadong boses. Nagulat siya nang bigla na lang nitong hinila ang braso niya. Tapos ay hinila siya patungo sa may pool. Matapang ka na ngayon, sigaw ni Alora. Tapos ay bigla na lang siyang tinulak sa pool. Mabuti na lang at marunong siyang lumangoy. Mabilis siyang nakalangoy sa tabi. Malamig ba? Parati mo na lang pinapahamak ang auntie ko dahil sa mga kapalpakan mo. Yan ang bagay sa'yo. Ani Alora, sabay alis kasama ang kaibigan nitong katulong. Nanginginig sa lamig na nanatili siya sa gilid ng pool. Doon tuluyang tumulo ang luha niya. Naiinis siya sa sarili. Hindi niya mapigilan. Mas lalo lang siyang nagbukang talunan doon. Dahil sa nangyari kahapon kaya't nilagnat si Rosa. Malamig ang pakiramdam niya at parang mabigat ang katawan. Dahil sa nararamdaman ay tanghali na siyang nagising. Ano na? Hindi ka ba babangon dyan? Aba naman, sino ka ba? Amo ka ba? Bulala si Miss Wanda. Pinuntahan siya nito sa silid niya upang pagalitan. Kaya lang, animoy dumadaan lamang sa kabilang tenga niya ang mga sinasabi ni Miss Wanda. Masama ang pakiramdam niya at wala rin siya sa sarili ng dahil doon. Tapos bigla na lang sumulpot si Doña Clara sa laundry area at naiwan ang kalahating milyon nito roon. Isinaoli niya ito noon at tumahimik na umalis. Baliw ka ba? Bakit mo naman sinoli? Kalahating milyon isa sa uli mo? Tapos ano? May nakita ka ba sa pagiging honest mo? Bigla na lang siyang sinugod ni Alora sa laundry area para bungangaan. Ilang beses itong ipinamukha sa kanyang bobo siya dahil sinauli niya yung kalahating milyon. Ngunit tahimik siyang nagpatuloy sa paglalaba. Ayaw niya nang magsalita. Gusto niya lang ng matiwasay na trabaho. Wala naman siyang kasalanan, pero kung umasta ang mga tao sa paligid niya, ay parang lahat ng desisyon niya ay mali. Huwag mo sabihin nagpapasipsip ka. Akala mo ba dahil binalik mo ang pera, gagawin ka ng tagapagmana ni Doña Clara? Niwala nga siyang sinabi pagkatapos mong isaoli ang kalahating milyon eh. Patuloy pa ni Alora. Bobo mo talaga. Hindi na siya nagsalita. Patuloy lamang siyang nagkukusot ng labahin. Ngunit dahil sa inis ni Alora, dahil hindi niya ito pinapansin, ay bigla na lang nitong sinipa ang balde malapit sa kanya. Tumapon ito tumama sa noon niya. Namilog ang mga mata ni Alora, maging ito ay nagulat sa nagawa. Napaatras siya at napahawak sa noo. Tumigil ka na, Alora. Nangihina na sambit niya. Kumuyom ang kamao ni Alora at bigla na lang lumapit sa kanya. Kinelyuhan siya ng babae at sinandal sa dingding. Gigil na inipit siya nito doon. Anong tumigil ha? Inuutusan mo ako? Gagawin ko ang gusto ko at nanggigigil ako sa'yo dahil dyan sa kabubuhan mo. Nagpapakabayani ka. Pero ang totoo, bobo ka talaga. Kung sana sinabi mo muna sa akin ang tungkol sa pera bago ka nagpakabayani at isinoli kay Doña Clara, di sana, tiba-tiba na tayo ngayon. Pinagdiinan siya ni Alora sa dingding at halos hindi na siya makagalaw. Kahit ilang beses niya itong itulak ay hindi niya ito kaya. Nanlilisik ang mga mata ng babae na animoy papatayin na siya. Ilang saglit ay napansin niya ang pag-ikot ng paningin niya. Hindi niya na maramdaman ang braso at mga binti niya hanggang sa biglang nagdilim ang paligid. Bobo ka! Bobo ka! Natigilan si Alora nang mapansin na wala nang malay si Rosa. Namumutla ang babae at nang luwagan niya ang hawak nito ay muntik na itong matumba sa semento. Mabilis siyang pinigilan upang hindi tuluyang matumba. Gagi, anong drama to? Pangit! Hoy! Bakas ang boses sa mukha ni Alora. Iniisip niyang siya ang dahilan kaya ito nahimatay. Auntie Wanda! Sigaw ni Alora na umalingaw-ngaw sa laundry area.
Sa kabilang banda ay tulala naman si Doña Clara habang nakatitig sa paper bag na may laman na pera. Maliban sa ginagawa ni Rosa ay hindi niya rin inasahan ang susunod na nakita niya kanina. Iyong kwintas sa suot ni Rosa, kaparehong-kapareho ng kwintas na ibinigay niya sa kambal niya. Kaya bakit meron si Rosa nun? Alam niyang hindi iyon imitation lang dahil alam niya ang original na itsura niyon. Alam na alam niya ang gawa ng kanyang asawa at katulad na katulad iyon ng suot ni Rosa. Anong ibig sabihin nito? Sambit niya sa kawalan. Ang alam niya ay wala na ang mag-ama niya. Pero ano to? Napahawak siya sa noo dahil sa pagkalito. Hanggang sa biglang may kumatok sa opisina niya. Come in, aniya. Pumasok si Wanda. Donya, si Rosa, may nangyari kay Rosa. Napatayo siya bigla nang wala sa oras. What? Bulalas niya. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa, tinawagan kaagad ang kanyang personal na doktor upang papuntahin sa bahay. Napag-alaman niya ang buong araw na nagsasuffer si Rosa sa mataas itong lagnat at wala man nang may pakialam doon. Bagkos ay pinapasok pa rin si Rosa sa kabila ng sakit nito. Donya, hindi ko po alam. Biglang hindi na lang po siya bumangon kaagad kanina. Akala ko kung ano lang. Wala naman siyang sinabi na may lagnat siya. Akala ko tinatamad lang siya kaya pinuntahan ko siya sa storage room para papasukin ngayong araw pero... Storage room? Natigilan si Wanda nang magsalita siya. Sinumbatan niya ito sa nangyari kay Rosa. Kaya ito nagpapaliwanag ngayon. Pero nagulat siya nang banggitin nito ang tungkol sa storage room. Anong sinasabi mong storage room? Bakit siya nasa storage room? Aniya na may pagtataka sa boses. Nakagat ni Wanda ang ibabang labi. Kasi po. Kumayom ang kamao niya at bumaba upang tingnan ang sinasabi nito tungkol sa storage room malapit sa pool. Ipinasok niya ang storage room at nakita niya ang katre sa sulok. Masyadong masikip ngunit pinagkasya roon ang katre. Karton lang ang sapin, walang unan, walang kumot. Magpapaliwanag po ako, Donya. Ani Wanda na nakasunod na pala kay Clara. Galit na nilingan niya si Wanda. Ganitong uri ng silid ang binigay mo kay Rosa? Bilanggo ba yung bata para bigyan niyo ng ganitong klaseng silid? Walang kumot, walang unan, walang sapin. Dinaig niya pang natulog sa kalye. Hindi niya alam ngunit nakaramdam siya ng matinding puot. Gustong-gusto niya nang sampalin si Wanda matapos niyang malaman ang sitwasyon ni Rosa. Patawad po, Donya. Halos maglumuhod sa paghingi ng tawad si Wanda. Lalo pat ngayon lang nakita ni Wanda na ganitong kagalit si Doña Clara. Bukas na bukas din ay ayusin niyo ang guest room. Aniya sa malamig na tono. Guest room po? Di po ba sa mga espesyal na bisita lang po ang silid na yon? Binalingan niya si Wanda gamit ang nakamamatay niyang tingin. Mag-resign ka na kung kukwestiyonin mo lang din ang mga utos ko, Wanda. Ani Clara sa nagbabantang boses. Kaagad na umiling si Wanda. Hindi po. Sorry po. Hindi ko sinasadya. Pasensya na. May kalakip na galit sa puso ni Clara nang lisanin ng mabahong storage na room na iyon. Nagulit na lamang si Rosa matapos ang pagkahimatay niya sa laundry area ay biglang inilipat siya sa guest room. Maging ang ibang mga katulong ay nagulat sa naging desisyon ni Doña Clara. Isang malawak at mabangong guest room na ngayon ang magiging silid niya sa bahay na iyon habang nagtatrabaho siya roon. Aaminin niyang nagustuhan niya ang silid, ngunit hindi niya nagugustuhan ang tingin na ipinupukol ng mga kasamahan niya sa kanya. Pakiramdam niya ay kasalanan ng matulog sa ganoong klaseng silid. Wow! Heto na ang tagapagmana ni Doña Clara. Nanunuyang anunsyo ni Elora sabay bitiw ng sarkastikong tawa. Lumabas siya mula sa laundry area at sinalubong kaagad siya ng grupo ni Elora ng ganon. Hindi niya pinansin ang babae at nagtungo na lamang sa mga tutupiin niyang mga bedsheet. Oh, di na namamansin? Patuloy pa ni Elora.
Filingerang froglet. Ani naman ang kasama ni Alora. Akalain mo yun? Gumagana ang pagpapasipsip mo? Rosang pangit? Sabi naman ni Alora at inakbayan siya. Pero hinawi niya ang braso ni Alora at seryosong binalingan ito. Ayoko ng gulo, Alora. Tumawa naman si Alora at nilingon ang mga kasama. Narinig niyo yun? Sumasagat na tong pangit na to. Ang yabang-yabang na. Kaya nga, na-transfer lang sa guest room, lumaki na kaagad ang ulo. Hindi niya na lamang pinansin ang mga patutsada ng mga ito. Iniisip niyang magsasawa rin ang mga ito. Kaya lang napasingap siya nang itulak siya ni Alora at napaupo siya sa sahig. Ines na tinangala niya ang mga ito. Lalaban ka, ha? Bakit ganyan ka makatingin? Ani ng asang kasama ni Alora. Nagsimula namang lumapit si Alora at tinaas ang kamao. Kaya'y napapikit siya. Wala siyang magagawa. Hihintayin niya na lang na dumapo ang kamao nito sa mukha niya. Hoy! Kanina ko pa kayo tinatawag. Nagpatawag sa atin si Donya. Nagpapakain siya sa sala. Biglang nagsalita si Miss Wanda. Nagmulat siya ng mga mata at napagtantong hindi itinuloy ni Alora ang gagawin sana nito sa kanya. Naudlot yon dahil sa pagdating ni Miss Wanda. Shucks! Pabulong-bulong pa ni Alora tapos ay umalis doon. Kung ano-ano mga pinanggagawa ninyo, bakit pa ang tagal niyong tawagin? Boses iyon ni Miss Wanda. Lumalayo na ang mga ito. Bumangon siya at inayos ang sarili. Pinulot niya ang mga hindi pa natuping mga bedsheet. Wala siyang balak na magtungo sa sala. Makita niya lang si Alora roon at ayaw niya nang lumapit kay Doña Clara simula noong mapansin niya ang galit sa mga mata ng mga katulong doon. Ani mo'y mas lalong nagagalit ang mga ito matapos nabigyan siya ng magandang silid ni Doña Clara. Pakiramdam ng mga ito ay naungusan niya na ang mga ito. Ayos lang naman sa kanyang silid niya sa storage room. Di bali ng masikip. Ang importante ay hindi siya mapag-inita ng mga kasama niya. Napabuntong hininga na lamang siya at nagpatuloy sa pagtutupi. Iha, natigilan siya nang marinig ang boses mula sa may pinto. Natigilan siya nang makita roon si Doña Clara. Mamahalin ang suot at sobrang bango nito. Hindi bagay sa lugar na iyon ang aura ng Doña. Tapos sa kamay nito ay isang round tray na may laman na boba tea at 3 peraso ng sandwich. Doña Clara, aniya na natataranta at kaagad na kinuha sa kamay nito ang dalang tray upang ilapag sa mesa sa tabi. Ano pong kailangan ninyo at naparito po kayo? Aniya na nahihiya pa rito. Ngumiti ang Donya. Natigilan siya. Ngayon lang nakita itong ngumiti ng ganito. Hindi ka kasamang nag-snack sa sala kaya't nagdala na lang ako rito. Sinabi nila na nandito ka raw. Anito. Nagulat siya nang malaman na siya pala talaga ang sinadya ng Donya roon. Naguguluhan siya. Pwede naman na wag na siyang padalhan pa ng snacks doon. Kahit ubusan na ng mga kasama niyang pagkain, ayos lang sa kanya. Salamat po Donya, nag-abala pa po kayo. Aniya na mahiya sa paraan ng pagngiti. Sige Iha, kumain ka muna bago mo tapusin yung ginagawa mo. Anito bago nagpaalam. Matapos noong mahimatay siya, nagising siyang tila nagbago ang pakikitungo ng Donya sa kanya. Biglang naging magaan ang pakikitungo nito at katulad ngayon. Talagang dinala pa nito ang pagkain niya rito sa laundry area gayong hindi naman ganito ang Donya noon. Nagtataka talaga siya ngunit sa sulok ng puso niya may tuwa siyang naramdaman. Masaya siyang sa wakas, pinakikitunguhan na rin siya ng maayos ng taong iniidolo niya. Sa kabilang banda naman napangiti si Doña Clara nang makapasok na siya sa kanyang opisina. Sinadya niyang magpasnak sa mga katulong upang mapakain niya rin si Rosa. Ilang saglit pa ay dinampot niya ang telepono upang tawagan ang tauhan niya. Yes po, Doña Clara? Anito sa formal na boses. May tao akong gustong paimbestigahan sa inyo. Pangalan po? Tumikim siya bago nagsalita. Rosa Loisa. Alamin niyo ang lahat ng tungkol sa kanya. Lalo na ang dahilan sa nangyari sa mukha niya.
Kahit sa kaliit-liitang detalye, ipaalam niya sa akin. Copy po, Donya. Bukas na bukas din na ipapadala ko ang mga initial report ko tungkol sa case na to. Tumango siya. Mabuti kang ganun. Kung maaari, madaliin ninyo ang proseso. Magbabayad ako kahit na magkano. Gamitin niyo lahat ng source niyo para rito. Masusunod po. Saka siya nagbaba ng tawag matapos niyon. Bumuntong hininga siya bago bumaling sa labas ang kanyang opisina. Animoy may kung anong bumabagabag sa puso niya sa mga oras na yon. Gusto niyang makita ulit ang kwintas sa suot ni Rosa. Gusto niyang matitigan iyon ulit. Gusto niyang ulanin ng mga tanong si Rosa. Gusto niyang malaman kaagad ang lahat. Ngayon pa lang ay pakiramdam niya na babaliw na siya na iniisip na si Rosa ay anak niya nga. Kahit imposibleng isipin na buhay nga ang isa sa kambal niya, ay parang iyon ang gusto niyang paniwalaan. Freddy, hilingin ko man na sana 3 kayong ibalik sa akin. Ay wala akong magagawa dahil alam kong imposible iyon. Ngunit ngayon nakita ko na ang kwentas na iyon sa batang iyon. Biglang gusto ko naman na kumapit sa pag-asang baka isa sa ating kambal ay nabuhay. Kahit kasing nipis ng sinulid ang pag-asang iyon, kakapit at kakapit ako, mahal ko. Ipinagdarasal ko na sana nga buhay kahit isa sa mga anak natin. Maiiyak na pinagmasdan ni Doña Clara ang tanawin sa labas. Gusto niyang marinig ni Freddy ang mga bagay na iyon. Hoy! Pinatawag ka ni Doña Clara sa sala. Ani isang katulong na pinuntahan siya sa laundry area upang sabihin lamang iyon. Nagtataka man ay kaagad niyang iniwan ang kanyang ginagawa upang puntahan lang ang Donya. Ngunit naabutan niya sa sala na naghihintay ito at ngumiti ito nang makita siya. Pinatawag niyo raw po ako? Tumango ito. Oo, iha. For now, magbihis ka na muna at isasama kita ngayon. May pupuntahan tayo. Ako po? Aniya na hindi rin makapaniwala. Tumangutango ang Donya habang nanatili ang ngiti sa labi. Kaya ngali-ngali siyang umakyat sa taas upang sundin ang gusto nito. Nagbihis siya at pagkababa niya ay agad silang umalis. Dinala siya ng Donya sa syudad. 2 oras pa ang biyahe mula sa bahay. Magkasama silang nagtungo sa isang mall. Pumasok sila sa isang store na puno ng mga klase-klaseng gamit sa kusina. Iba-iba ang mga platong nandoon at natagpuan niya roon ang teapot at cup na naalala niyang nabasag niya dahil sa katangahan niya. Nakaramdam tuloy siya ng guilt nang makitang bumili ng bago ang Donya. Sa paglakad-lakad niya ay natagpuan niya ang sarili sa harapan ng mga mesa na gawa sa matitibay na mga klase ng kahoy. May mga figurines na nakamamangha ang nagpakakalilok. Gusto mo ang isang yan? Ani Donya na bigla na lamang sumulpot sa tabi niya. Kaagad naman na namilog ang mga mata niya. Nagandahan lang po ako tsaka maganda rin ang pagkakagawa. Pulido at detalyado. Parang aabutin yata ng ilang taon bago makuha ang estilo niya. Pero ang totoo niyan, mas mahirap gayahin ang estilo ni Doña Clara. Higit sa lahat, ay ito talaga ang mas magaling na eskultor. Kaya nga ito sumikat pati sa ibang bansa dahil sa mga obra nito. Mahilig ka rin ba sa mga ganito? Usisa ng Donya. Nakangiti na tumango siya. Opo, ang totoo po niyan ay idolo ko po kayo. Natigilan si Doña Clara. Hindi nito inaasahan ang sinabi niya. Ngunit kalaunan ay ngumiti ito. Nagugutom ka na ba? Usisa ng Donya. Hindi siya makasagot. Nahihiya siyang magsabi dahil wala naman siyang pera. Tara, kumain tayo. Ani Doña Clara. Kaya sumunod siya sa Donya. Dinala siya nito sa isang restaurant at ito mismo ang nag-order para sa kanilang dalawa. Samantala, gusto namang malaman ni Doña Clara ang iilang detalye sa buhay ni Rosa. Kung kaya't dinala niya ito sa restaurant upang maayos na makausap ito. Nag-order siya ng lasagna. Naaalala niyang paborito ito ng kanyang anak na si Angelica. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang iyon ang ibigay kay Rosa.
Sa ampunan po ay libangan ko po ang paglililok ng kung ano-ano. Madalas ay nagpapagawa ng mga manikang kahoy ang mga kasamahan ko roon. Masayang pagkukwento naman ni Rosa. Napangiti siya habang pinapakinggan ng babae. Mukhang masaya naman ang naging kabataan nito at saka katulad niya ay mahilig din sa paglililok ang babae. Kamusta naman ang mga magulang mo? Nasa na sila ngayon? Biglang naitanong ni Clara rito. Hindi niya lang mapigilan ang sariling itanong iyon dito. Natigilan si Rosa. Hindi kaagad ito nakapagsalita. Bumakas ang kalungkutan sa mga mata nito nang banggitin niya ang tungkol sa mga magulang nito. Dahil sa pagkaatat niyang malaman ang totoo tungkol sa suot niyang kwintas, ay hindi niya namalayang nasaktan niya ang damdamin ni Rosa. Nakaramdam kaagad siya ng guilt dahil sa nasabi. Sorry. Niya kalaunan. Umiling si Rosa at ngumiti. Ayos lang po. Ang totoo niyan ay hindi ko rin po alam kung nasa ng mga magulang ko. Sabi na involve raw ako sa sunog noon kaya ganitong nangyari sa mukha ko. Hindi ko naman po maalala ang pangalan ko. Pagising ko, wala namang nagpunta sa ospital para magpakilala ng magulang ko kaya inumpun na lang po ako ng mga madre at sa ampunan na po ako lumaki. Natigilan siya nang marinig ang sinabi ni Rosa. Sunog ang dahilan kaya nagkaroon ng mukha nito at wala itong maalala sa lahat ng nangyari, maging ang pangalan nito. Ibig sabihin ay hanggang sa mga oras na iyon ay nagsasuffer si Rosa ng amnesia. Hindi pa man siya sure talaga kung talagang si Rosa nga ang anak niya, ngunit nakaramdam siya ng kirot sa puso niya nang marinig ang kwento nito. Papaano kung ganito rin ang naranasan ng kanyang anak? Natigilan si Rosa matapos sumubo ng lasagna. Nagtataka siya nang makita ang kalituhan sa mga mata nito. Bakit, Iha? Hindi mo ba nagustuhan ang lasa? Usisa niya rito na may kuryoso sa mata. Ilang saglit pa bago nakasagot si Rosa. Nagbitiw ito ng tipid ng ngiti at alanganin na umiling. Masarap na masarap po kaya lang nakakapagtaka. Ang naaalala ko, ngayon lang naman ako nakakain ito pero parang pamilyar sa akin ang lasa. Parang nakain ko na to dati. Aniya na may pagtataka pa rin sa mga mata. Napalunok si Doña Clara nang marinig iyon mula sa babae. Ani mo'y nakikilala ng katawan nito ang lasa ng lasagna kahit hindi naman nakakaalala ang utak nito. Ani mo'y may parte pa rin na bumabalik kay Rosa kahit matagal na nito iyong nakalimutan. Para namang maiiyak si Doña Clara nang mapagtantong baka nga ito na talaga si Angelica. Baka nga nakaligtas ang isang anak niya sa sunog na iyon. Ang tila kasing liit na sinulid na pag-asa na tanging kinakapitan niya noon ay tila naging isang makapal na pisi na hindi na mapuputol ngayon. Gusto mo pa ng lasagna? Offer niya kay Rosa. Kita ang pagkislap sa mga mata nito, ngunit kaagad na nahiya. Kaya hindi na siya naghintay pa sa sagot nito at nagdagdag siya ng order sa lasagna. Kahit noong iniisip niyang wala na ang kanyang mag-ama, ay patuloy pa rin na ginugunita ang mga ito sa pamamagitan ng mga paborito nitong pagkain, lugar at bagay-bagay. Kaya nadiskubre niya ang restaurant na ito. Kumakain siyang mag-isa doon habang iniisip niya ang mga anak. Naisip niyang tsak na matutuwa si Angelica. Oras na natikman nito ang lasagna na nagmula sa restaurant na yon. Busog na busog si Rosa nang makalabas na sila ng restaurant. At saka yung figurine na nagustuhan ni Rosa ay palihim niyang binili para rito. Balak niyang ibigay iyon dito as a gift. Ngunit hahanap muna siya ng tiyempo para roon. Narinig mo na ba? Nagpapaimbestiga si Doña Clara ngayon. Nawawala raw ang mga furniture sa gawa niya sa art room. Seryoso? Sino naman ang makapalang mukha na gumawa nun? Sa tingin niyo? Malay natin. Baka isa lang din sa atin. Pero sigurado naman ako malinis ang konsensya ko. Nagtatrabaho ako ng marangal dito, no? Ang alam ko, isang tao lang iniimbestigahan niya ngayon. Sino kaya yun?
Natigilan si Rosa nang marinig ang usapan ng mga katulong sa kusina. Naghahanda siya noon ng snacks para kay Donya dahil sabi ni Miss Wanda ay dalhan raw sa taas si Donya Clara dahil hindi ito nag-agahan. Inayos niya ang pagkakalagay ng lettuce kung anong-anong garnish sa sandwich ng Donya. Gusto niyang matuwa ito sa sandwich na ginawa niya at nang magkaroon naman ito ng ganang kumain ngayon. Kahit papaano ay gusto niyang suklian sa ganoong paraan ang mga kabaitang pinapakita ni Donya Clara sa kanya. Inilapag niya sa round tray ang pagkain at inumin. Sa pagkakataong iyon ay sisikapin niyang huwag pumalpak. Hindi na siya makakabasag ng plato. Pinapangako niya. Dahan-dahan siyang umakyat sa taas. Hindi maalis ang ngiti sa labi niya nang makarating siya sa pinto ng opisina ni Donya Clara. Bahagyang bumukas ang pinto kung kaya't pwede niya na iyong itulak upang makapasok. So, anong resulta ng investigasyon mo tungkol kay Rosa? Natigilan siya sa akmang pagpasok niya nang marinig niya mismo ang pangalan niya mula sa loob. Hindi niya na-gets noong una, ngunit unti-unti niyang napagtanto ang sinabi ni Donya Clara. Nalaban mo ba lahat ng tungkol sa background niya bago siya napunta dito sa poder ko? Yung tungkol sa mga activities niya sa pinanggalingan niya, nalaman mo ba? Kahit yung maliliit na detalye, alamin mo. Lahat ng taong involved sa naging buhay niya noon, alamin mo. Nanginig ang kamay niya nang marinig ang sunod-sunod na sinabi ng Donya. Bakit kailangan siyang paimbestigahan? Bakit siya? Kaagad niyang naalala ang mga narinig niya mula sa mga katulong sa baba. Yung tungkol sa pinaimbestigahan ng Donya dahil sa mga nawawalang furnitures nito sa art room. Hanggang sa naalala niya rin ang tungkol sa naging tanong ni Donya Clara tungkol sa pagkahilig niya sa paglililo. Siguro'y dahil doon ay mas lalong tumibay ang pag-aakala ni Donya Clara na siya nga ang nagnakaw ng mga obra nito sa art room. Kaya siya ngayon ang pinaiimbestigahan ng Donya. Nakaramdam siya ng kirot sa puso niya. Kaya naman pala nakikipaglapit sa kanya ang Donya dahil gusto lang nitong malaman kung siya nga ba talaga ang magnanakaw sa art room. Minsan na rin siyang pinagalitan nito noong muntik niya nang mahawakan ng larawan sa sala. Tapos biglang bait ito matapos siyang mahimatay dahil sa lagnat. Aaminin niyang nagulat siya ngunit natuwa siya nang mapagtantong naging mabait na sa kanya ang Donya. Pero nagkamali siya. Dahil may motibo pala ito. Napangiti siya ng may pait. Sino nga ba naman siya para bigla na lang nitong itrato ng maayos? Isa lang naman siyang katulong na may pangit na itsura at pinandidirihan ng mga kasama. Maliban sa pangit ang itsura niya ay pangit din ang naging buhay niya. Tapos siya naman si tanga-tanga, kaagad na naniniwalang totoong nakikipagmabutihan na nga sa kanya ang Donya. Hindi niya kasi mapigilan. Idol niya ito. Tinitingala niya ito dahil pareho sila ng hilig at alam niyang mas magaling ito at marami siyang matututunan dito. Kaya lang siya lang pala ang totoo sa kanilang dalawa. Dumaan ng ilang saglit ay pumasok siya sa opisina. Ngunit bakas ang kalamigan sa kanyang mga mata nang ilapag niya ang tray ng pagkain ni Donya Clara. Kumain na po kayo, Donya. Aniya sa malamig din na boses. Walang kabuhay-buhay iyon dahil para sa kanya, hindi niya na kailangang makipagngitian sa Donya na animoy malapit sila sa isa't isa. Simula ngayon, kailangan niya nag-isipin na may harang sa pagitan nilang dalawa. Mayaman ito at isang hamak na utusan lamang siya. Hindi pwedeng ihalo ang tanso sa diamante. Kahit anong gawin niya ay mababa pa rin talaga ang tingin ng mga mayayaman sa mga mahihirap. Kumain ka na ba? Nakangiting tanong ni Donya Clara sa kanya. Tumango naman siya. Opo, napansin ni Donya Clara ang kalamigan niya. Naramdaman niya rin iyon. Tawagin niyo lang po ako kung may utos pa po kayo. Nasa baba lang po ako. Alis na po muna ako. Aniya sa formal na boses. Hindi niya ginantihan ang matamis na ngiti ng Donya. Bagkos ay isang formal at malamig na mukha lang ang iginanti niya. Sa tuwing bumababa sa baba ang Donya ay napapansin niyang panay ang tingin nito sa gawin niya.
Animoy gusto nitong lumapit sa kanya, ngunit mas maigi nang wag na lang itong lumapit. Ayaw niya nang makipagplastikan pa rito. Kung sana hindi niya na lang nalaman ang totoong motibo nito, ay baka abot ay nga pa ngiti niya rito. Kaya lang, iba na kasi ngayon. Ito na mismo ang naglagay ng harang sa pagitan nila, kaya binibigay niya lang dito ang deserve nitong matatanggap mula sa kanya. Mag-snack daw tayo sa sala. Tinatawag tayo ni Doña Clara. Imporma ng kasama niya sa laundry area. Hindi niya naman pinansin ang kasama at nagpatuloy siya sa pagtutupi sa mga bedsheet. Saktong natapos siya roon nang masalubong niya si Doña Clara na may dala na namang pagkain para sa kanya. Kaya lang, yumuko lamang siya kay Doña Clara at nilampasan nito upang magtungo sa loob para hugasan ang mga dapat hugasan sa kusina. Kung kaya niyang iwasan si Doña Clara, ay iiwasan niya. Binigyan naman siya ng iritadong tingin ni na Alora nang makita siyang dumaan. Dinala ba ni Doña Clara yung pagkain na yun kay Rosa? Seryoso? Pa-importante ang bruha? Wow, VIP ba siya? Narinig niya ang mga usapan ng kasama. Ayaw niya nang mag-explain. Alam naman niyang paniniwalaan ang mga gusto nitong paniwalaan. Kahit si Doña Clara, iisipin nitong magnanakaw talaga siya kahit pa ilang beses niya mang itanggi. Sa totoo lang, ngayon niya nararamdaman na napapagod na rin siya sa kakatimpi sa mga tao rito. Nalaman mo ba lahat ng tungkol sa background niya bago siya napunta rito sa poder ko? Yung tungkol sa mga activities niya sa pinanggalingan niya. Nalaman mo ba? Kahit yung maliliit na detalye, alamin mo. Lahat ng taong involved sa naging buhay niya noon, alamin mo. Opo, Donya, copy po. Kasalukuyan na po namin inaasikaso ang mga nabanggit ninyo. Upang mas maayos namin na maipaliwanag ay pupunta po kami riyan sa susunod na linggo. Tsak po akong kumpleto na po ang lahat ng kailangan ninyo, Doña Clara. Aning tauhan niya sa kabilang linya. Tumangutang mo siya at napangiti. Ibig sabihin ay malapit niya nang malaman kung talagang si Rosa nga ay si Angelica, ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay parang may kung anong bagay sa katawan niya, dahilan upang hindi siya mapakali. Naalala niya ang araw na tinikman nito ang lasagna. Nakita niyang kakaiba ang naging reaksyon ni Rosa. Sa ting kinukwento nito ang tungkol sa kagustuhan nitong maging skulptor katulad niya. Parang nakikita niya na ngayon pa lang kay Rosa ang posibilidad na maaaring si Angelica nga ito. Ilang saglit ay pumasok si Rosa. Napangiti siya at animoy hinuplos ang puso niya nang makita ang pagkaing dala nito. Dahil sa mga inaasikaso niya sa opisina ay nakalimutan niya ng mag-agahan. Tapos heto at dinalhan siya ni Rosa. Talagang nag-aalala ang babae sa kanya. Kaya lang nagtaka siya nang mapansin ang kalamigan sa mga mata ni Rosa. Animoy may nangyari rito na hindi maganda. Kaya lang hindi niya naman alam at parang gusto niyang alamin. Sa sumunod na araw ay malamig pa rin ang pakikitungo ni Rosa sa kanya. Sinubukan niya itong lapitan dala ang snacks nito. Ngunit kaagad itong umiwas at iniwan siya sa laundry area. Nakakagulat dahil hindi naman ganoon si Rosa. Napatanong tuloy siya sa sarili kung ano ba ang problema. May nagawa ba siyang hindi nito nagustuhan? May nasabi ba siyang mali rito para ganoon ang pakikitungo ni Rosa sa kanya? Hindi niya maintindihan ang rason nito dahil sinasagot lang siya nito ng katahimikan. Kaya hindi niya na siya nakatiis at pinatawag niya na ito sa kanyang opisina. Ngunit nagulat siya nang makitang nakalabas ang suot nitong kwintas. Napatitig siya roon at napagtantong kaparehong-kapareho talaga iyon sa kwintas na ibinigay niya sa mga anak niya. Maaari ba kitang makausap, Rosa? Aniya rito. Tumango lamang ito, ngunit tahimik pa rin. Napabuntong hininga siya. Sa totoo lang, nahihirapan siyang magsimulang magsalita ngayon. Natatakot siyang baka may bagay siyang masabi na bigla na namang magiging dahilan upang mas lalong lumayo sa kanya si Rosa. Ilang saglit ang dumaan at parang hindi niya kayang umpisahan. Ano po ba ang gusto niyong pag-usapan, Doña Clara?
Kalakip sa boses ni Rosa ang lamig na kasalukuyang pinapadama nito sa kanya sa mga nagdaang araw. Samantala, nananatiling seryoso si Rosa habang hinihintay ang sasabihin ni Doña Clara. Ngunit napansin niya kanina pagpasok na kaagad dumako ang mga mata nito sa kanyang kwintas na suot. Kumuyom ang kamao niya. Iniisip ba nitong nakaw rin ang kwintas niyang suot? Maaari bang malaman kung saan ang galing ang kwintas na suot mo? Nagtagis ang bagang niya nang marinig iyon. Napatunayan niya ngayong iniisip nga nito na magnanakaw siya, na lahat ng meron siya ay ninakaw niya. Galing po sa mga magulang ko. Hindi po nakaw ang kwintas na to. Mula nung magising ako sa hospital ay suot ko na to. Malinis po ang konsensya ko at hindi ko ugaling magnakaw. Direkta niyang sagot sa Donya. Natigilan naman ang Donya sa naging sagot niya. Halatang hindi nito inaasahan na dederechohin niya ito. Hindi yan ang ibig kong sabihin, iha. Nito na may hilaw ng ngiti. Ayos lang po. Kahit wala po akong ginagawa, madalas talaga akong napagbibintangan. Siguro dahil sa itsura ko, nasanay na rin po ako. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako ganong tao. Sumilay ang ngiti niya na may kalakip na pait. Umiling si Doña Clara. Mali ka nang iniisip, iha. Pero hindi siya naniniwala. Minsan na rin siyang naniwala sa kasinungalingan nito. Napaniwala siya nitong totoo ang magandang pinapakita nito sa kanya. Tapos sa huli, maririnig niyang pinapaimbestigahan na pala siya. Kung bakit kasi hindi pa nito masabi ng diretso sa kanya na pinagdududahan siya nito. Nag-iipon po ako para mabayaran ko po ang nabasag kong teapot at teacup. Hindi agad-agad ako makakabayad dahil medyo mahal po yun. Pero nasisiguro ko po makakabayad po ako balang araw. Hindi niyo na po ako kailangang sisantehin. Ako na po mismo ang aalis, Doña Clara. Oras na nabayaran ko po ang kasalanan ko sa inyo. Pasensya na po sa naging abala ko. Aniya at bahagyang yumukod sa Donya bilang pagpapaalam. Tahimik siyang lumabas at hindi nanilingon pa si Doña Clara. Tumulo ang luha niya habang pababa ng hagdan. Hindi niya alam kung bakit pero sobrang nasaktan talaga siya. Pakiramdam niya ay tagos sa buto ang sakit na iyon. Iyong tinitingala mo yung tao? Iyong taong naging inspirasyon mo, biglang malalaman mo hindi ka pinagkakatiwalaan at masamang tao ang tingin sa'yo? Pakiramdam niya ay para siyang gumawa ng kastilyong buhangin sa tabing dagat at bigla lang sinira ng tubig. Gumuho lahat ng pangarap niya dahil lang doon. Hindi niya alam kung papaano niya pababalikan ang kinahiligan niyang gawin, ang pagdililok. Baka maalala niya lang ulit ang tungkol dito. Baka masaktan lang siya ulit. Anong nangyari kay Pangit? Usisa ni Alora na narinig niya pa. Nakita kasi nitong umiiyak siya nang madaanan nito. Nagkibit balikat ang kasamahan nila, samantalang kunat lang ang noon ni Alora na sinundan siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa laundry area. Kaagad niyang inayos ang sarili at pinahid ang luha sa mga mata. 2 sahod na lang hinihintay niya at mabubuo niya na ang pambayad niya kay Doña Clara. Tapos noon ay napagdesisyonan niyang umalis na lamang. Hindi niya na kayang manatili sa lugar na iyon, lalo pa at alam niyang wala namang nagtitiwala sa kanya maging ang amo nila. Hindi na nakatulog ng maayos si Rosa. Parating sumasagi sa isipan niya ang tungkol kay Doña Clara. Parating na lang itong naghahanap ng paraan upang makausap siya. Ngunit siya naman itong panayang iwas. Natatakot siya. Hindi kay Doña Clara kundi sa sarili niya. Baka bumigay siya sa oras na paandaran na naman siya ng mga salita ni Doña Clara. Aaminin niyang nandoon pa rin ang respeto niya rito. Hanggang ngayon, humahanga pa rin siya sa kanyang idolo. Kaya naisip niyang baka gamitin ito iyon sa kanya upang linlangin na naman siya. Kaya gagawin niya ang lahat upang maiwasan si Doña Clara. Ang dating tagapagmalay nandito pa rin sa laundry area. Ani Alora na pumasok bigla sa laundry area. Sinulyapan niya lang ito at nagpatuloy sa ginagawa. Kaya lang biglang lumapit si Alora at bigla na lang hinawi ang hawak niyang bedsheet na tinupi niya na at kumalat iyon sa sahig.
Ilang saglit pa ay pumasok rin ang 3 pang kasamahan nila. Nakangisi ang mga ito. Hindi niya alam kung anong dahilan ng mga ito ngayon upang guluhin siya. Minsan ay hindi niya na alam kung anong pumapasok sa kokote ng mga ito para bigla na lang siyang guluhin ng ganito. Sabihin mo naman ang sekreto mo. Paano mo naloko si Doña Clara? Bakit parang iba yata ang trato niya sa'yo kaysa sa amin? Mas matagal naman kami rito kaysa sa'yo. Singit naman ang isang kasama ni Alora sa likod. Nagtawanan ng mga ito nang hindi kaagad siya nakapagsalita. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Pwede bang tigilan niyo na ako? Aniya na may himig ng iritasyon sa boses. Aba, mukhang galit si Pangit ah. Ani Alora sabay lingon sa mga kasama. Nagtawanan ng mga ito. Aalis na siya roon pero hanggang sa huling pagkakataon ay panggugulo pa rin ni Alora ang huling mangyayari roon. Wala na itong ibang ginawa kundi ang bigyan siya ng sakit sa ulo. Ano na? Mayabang ka na ngayon. Porket ba pinibigyan ka na ni Doña Clara ng special treatment dito? Tinulak siya nito sa balikat niya. Napaatras siya. Ano ba, Alora? Hindi niya na napigilan at pinagtaasan niya ito ng boses. Masyado na kasi itong bayolente. Nagulat naman si Alora sa ginawa niya. Wala naman akong ginagawa sa'yo, Alora. Bakit mo ba ako ginaganito? Ano bang problema mo sa akin? Hindi ko alam kung anong problema mo sa akin para ganituhin mo ako. Gusto ko lang naman ang katahimikan sa trabaho. Pareho naman tayo nagtatrabaho rito. Patuloy niya dahil sa inis niya. Nagbitiw ng sarkastikong ngisi si Alora. Aba, ang galing! Gumaganyan ka na ngayon, ha? Anong klaseng paandar yan? Tapos bigla na lang siyang sinabunutan nito. Sinikap niyang makawala sa hawak nito, ngunit ayaw siya nitong bitiwan. Kaya't wala siyang choice kundi ang gumanti na rin. Kaya lang bigla naman lumapit ang mga kaibigan ni Alora para pagtulungan siya. Ang kapal ng mukha mong pangit ka? Bulyaw ni Alora sabay tadyak sa kanya. Dahil doon ay natumba siya. Tapos pinagtutulungan na siya ng 4 habang nasa lapag siya. Kung saan-saan tumama ang mga sipa ng mga ito. Ngunit tiniis niya iyon. Kailangan niyang tiisin dahil wala na rin siyang choice. Hindi siya makakalaban sa mga ito. Ano na? Yayabangan mo pa rin kami ngayon? Patuloy ni Alora habang sinisipa siya. Tumama ang ibang sipa nito sa mukha niya. Naramdaman naman niyang dumugo ang ilong niya kaya sinikap niyang iiwas ang mukha niya mula sa mga sipa ng mga ito. Tahimik niyang ininda ang mga sipa habang tumutulo ang luha niya sa kalaunan ay humalo sa dugo niya sa mukha. Lumayas ka na lang sana. Gayahin mo na lang si Meredith. Pareho naman kayong mga lampa eh. Sige, sipain mo. Ayan, sipain mo pa. Sige, turuan mo ng leksyon ng mayabang na yan. Akala mo kung sinong magaling. Baguhan lang naman. Hanggang sa hindi niya na magawang gumalaw. Pakiramdam niya, bugbog na ang katawan niya mula sa mga ginagawa ng mga ito. Ilang saglit ang dumaan bago nagsawa ang mga ito sa ginawa sa kanya. Iniwan din siya ng mga ito roon na nakahilata sa sahig at nanghihina habang iniinda ang pananakit ng katawan. Ilang saglit pa ay kinaya niya ng pagtayo at nagtungo sa silid niya upang ipahinga ang katawan. Matapos ay kinuha niya ang mga damit at pera niyang inipon sa ilalim ng kama. Kasama na roon ang sulat na sinulat niya kagabi para kay Doña Clara. Iniwan niya sa opisina ni Doña Clara iyon katabi ng garapon na may lamang pera. Nilock niya ang pinto ng opisina at nang makalabas siya bago niya kinuha ang bag niya habang paika-ikang umalis. Doña Clara, pasensya na po at hindi ako nakapagpaalam sa inyo ng personal. Nagpapasalamat po ako sa inyong maayos sa pagtanggap sa akin. Malaki po ang naitulong niyo sa akin. Nagkaroon ako ng pansamantalang masisilungan dahil sa inyo. Hindi ko rin po inaasahan na darating ang panahong mapapagod ako. Tao lang po ako. Sinubukan ko pong unawain ang mga tao sa paligid ko pero ang hirap na pong intindihin. Hanggang sa sumuko na lamang po ako. Itong pera, nabuo ko rin po ito sa wakas.
At sa wakas ay makakapagbayad na rin po ako sa inyo, gaya ng ipinangako ko. Masaya po ako sa mga panahong kinausap niyo ako at itanong niyo ako kung gusto ko rin ba ang paglililo. Masaya po ako na kahit papaano, napansin niyo rin ako. Idol na idol ko po kayo kahit nung napapanood ko lang po kayo sa TV. Masasabi kong ako na ang pinakamaswerteng fan ninyo. Parati niyo pong alagaan ang sarili ninyo. Huwag niyo pong pababayaan ang kalusugan ninyo. Nagmamahal, Rosa. Pinahid ni Rosa ang luha sa pisngi niya habang papalapit siya sa gate ng malaking bahay, dala-dala ang kanyang backpack na naglalaman ng mga damit niya. Sa huling pagkakataon ay nilingon niya ang malalaking bahay bago siya tuluyang umalis at pumara ng tricycle papunta sa bus terminal. Dalian mo ang pagpapatakbo, baka hindi natin siya maabutan. Natataranta at naiiyak na sabi ni Doña Clara habang nasa highway sila. Masaya siyang umuwi dala ang folder na naglalaman ng DNA test nila ni Rosa. Ngunit naglaho ang saya na iyon nang makita niya ang sulat at pera sa garapon na iniwan ni Rosa sa ibabaw ng table ng opisina niya. Nagpapaalam na ang babae at hindi na siya hinintay pa. Dalian mo, pakiusap. Ani ulit at pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Ngayong bitbit niya na ang katibayan ay hindi na siya papayag pa na malalayo sa kanyang anak. Tama, si Rosa ay ang anak niya. Nagmatch ang kanilang DNA. Ipinadala ng investigador ang mga nakalap nitong impormasyon tungkol kay Rosa. Noong hindi siya nakontento, sa huli, nagpa-DNA test na siya at palihim niyang kinuha ang hibla ng buhok ni Rosa sa ginamit nitong suklay sa silid. Ilang araw lang ang itinagal at lumabas na ang resulta. At positive iyon. Anak niya nga si Rosa. Ang pinakamamahal niyang anak ay nasa tabi niya lang pala. Ni hindi niya man lang namamalayan. Dito! Ani at kaagad na pinahinto ang driver niya. Kaagad naman na huminto ang sasakyan at kaagad din siyang bumaba. Halos halugugin niya na ang lahat ng bus na nandoon, makita lamang ang kanyang anak. Rosa! Para siyang baliw na tinatawag ang pangalan ng babae. Bumaba siya sa isang bus nang malaman na wala roon ang babae. Lumipat siya sa ibang bus. Pero bigo na naman siya at wala roon ang babae. Hanggang sa napasok niya na halos lahat ng mga bus doon. Umiiyak siyang bumaba sa panghuling bus. Papaano kung hindi niya na ulit makita ang anak? Papaano kung ilayo na naman sa kanya si Angelica? Baka hindi niya nakayanin kapag nangyari iyon. Paikot-ikot siya sa bus terminal hanggang sa natulala at natigilan siya nang makita ang hinahanap niya. Si Rosa, paika-ika na naglalakad, tila wala sa sarili. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at tinakbo niya ang pagitan nilang dalawa. Kaagad niya namang ikinulong sa mahigpit na yakap ang babae, kahit ito ay na-estatwa sa ginawa niya. Diyos ko, akala ko huli na ako. Akala ko. Natigilan siya nang makitang may pasa ang gilid ng labi ni Rosa. Anong nangyari sa... Ano pong ginagawa niyo dito, Doña Clara? Putol nito. Gulat na gulat ito habang nakatitig sa kanya. Hindi siya nagsalita, ngunit niyakap niya ulit ito. Angelica, sa wakas. Tuluyan na siyang umiyak. Hinigpitan niya pa ang yakap niya sa anak. Ano pong sinasabi ninyo? Nanginginig ang boses ni Rosa. Rosa, iha. Humiwalay siya upang hawakan na magkabila nitong pisngi. Ako ang mama mo. Hindi mo na ako matatandaan pero ako ito. Ikaw si Angelica, ang anak ko. Bakas ang gulat at pagkalito sa mga mata ni Rosa. Papaano? Hindi na maituloy ni Rosa ang sasabihin. Tama ang narinig mo. Ako nga ang mama mo, Diyos ko. At yumakap siya ulit sa anak na parang ayaw niya na itong bitiwan pa. Pinaintindi niya kay Rosa ang lahat. Pinakita niya ang mga ebidensya rito. Alam niyang nahirapan itong tanggapin ang katotohanan. Hindi nito inakala ang narinig tungkol sa katauhan nito. Ngunit masaya siyang sumama si Rosa pabalik sa bahay.
Hanggang sa may bagay pa siyang natuklasan na ikinagulat niya. Nalaman niyang tadtad ng pasa ang katawan nito nang magkita sila sa bus terminal. Puro pala ito pasa, ngunit hindi niya lang nakita dahil sa jacket na suot. "Hulihin niyo sina Alora, ngayon din!" utos niya sa mga tauhan niya. Wala na ang mga ito kasama si Wanda na tiyahin ito nang makauwi sila. Lumayas din pala ang mga ito bago pa sila makarating. Mabilis naman ang mga itong naharang ng mga tauhan niya at naiharap sa kanya ang mga ito. "Donya, nadamay lang po ako. Siya lang naman po talaga nag-umpisa eh." Sinisisi ng mga kaibigan ni Alora siya. "Ano? Anong sinabi mo? Papatayin kitang hayop ka." Sigaw ni Alora sa mga kasama. "Oo, tama. Tapos alam niyo ba, Donya? Si Alora po ang nagnakaw sa mga gamit niyo sa art room. Binibenta niya po iyon sa mga negosyante sa palengke." Dagdag pa ng isang kaibigan ni Alora. "Manahimik ka." Hindi na siya nakatiis at nilapitan ng babae. Nakipagtitigan siya kay Alora. Halos hindi na siya nito matingnan sa mga mata. "Kinupkup ko kayo ng tiyahin mo dahil naaawa ko sa naging buhay niyo noon. Tapos ito pang igaganti mo? Ang mas malala ay sinaktan at binaboy mo pa ang nag-iisang anak ko. Kaya hindi kita mapapatawad." Nanggagalaiti niyang sumbat kay Laura. "Anak?" Nalilitong sambit ni Alora. "Si Rosa. Anak ko si Rosa." Aniya. Natulala naman si Alora. Hindi ito nakakilos hanggang sa hilahin ito ng mga pulis. Nasa legal age na si Alora at nagpapasalamat siya. Maaari na nila itong sampahan ng kaso na nararapat dito. Binalikan niya ang anak niya sa silid nito. Nakatulog na si Rosa nang abutan niya. Kita ang pagod at resulta ng pang-aabuso sa kanyang anak. Masyado itong pinahirapan ng naging tadhana nito. Ngunit heto na siya at pinapangako niyang hindi na muli mararanasan ng kanyang anak ang karahasan na naranasan nito ngayon. Dumaan ang ilang buwan ng pagpapagaling ng kanyang anak. Nagdesisyon sila kalaunan na dalhin si Korea si Rosa. Gusto niyang ipagawa ang mukha ng anak. Ipaayos niya ito upang makabalik ang confidence nito sa sarili. May consent iyon ng kanyang anak at masaya ito para sa plano niya. Magkasama silang lumipad patungo sa Korea. Habang nasa eroplano, hindi nila mabitiwan ang kamay ng isa't isa. Tila pareho silang takot na magkahiwalay ulit. Kay tagal nilang pinangarap na magkita at magkasama ang isa't isa. Ngayon ang panahon niyon na kailangan nilang bumawi. "Mahal kita, anak," bulong niya. Ngumiti si Rosa habang nakasandal sa balikat ng ina. "Mahal din po kita, ma." Hinalikan niya sa noo ang anak at pareho silang pumikit. Oras na nakarating sila sa pupuntahan nila, ipapangako niyang magsisimula sila sa pinakauna. Aayusin nila ang lahat ng nasira noon. Bubuo sila ng mga bagong pangarap at bagong alaala ng magkasama. Alam niyang masaya na ang kanyang asawa at anak kung nasaan man ang mga ito ngayon. Ngunit natitiyak niya ngayon ay mas lalong matutuwa ang mga ito gayong nakita niya ng muli ang kanilang anak. Magkasama na ulit sila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Wala talaga nagsauli. Aniya sa mga katulong niya.